Invincible Divine Sword Kabanata 15. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Yang Xiaotian, ituloy mo lang ang pagbili. Siya na ngayon ang master ng Sword Hall, na kumakatawan sa buong Divine Sword Academy. Paanong pakialaman ni Pang Zigang ang gayong maliit na bagay? Pagkatapos, tinanong ni Yang Xiaotian sina Ate at Ali tungkol sa pagtatanim ng 300 alipin. Higit sa 30 tao ang nakapasok sa ikalawang antas ng likas na kaharian. Magalang na sinabi ni Ate, higit sa 40 katao ang nakarating sa rurok ng unang antas ng likas na kaharian. Ang iba ay halos lahat ay nasa huling yugto ng unang antas ng likas na kaharian, at isang napakaliit na bilang lamang ang nasa gitnang yugto ng unang antas ng likas na kaharian. Tumango si Yang Xiaotian. Sulit na gumastos siya ng napakaraming top-grade na Foundation Building Spirit Liquid at top-grade Dragon at Tiger Spirit Pill sa mga taong ito. Matapos makapasok ang mga aliping ito sa likas na kaharian, pinino niya ang 2 top-grade na Dragon at Tigre na mga table task ng espiritu para sa bawat isa sa kanila. Kaya naman mabilis na umunlad ang mga aliping ito nitong nakaraang 2 buwan. Pagkatapos, tinanong ni Yang Xiaotian sina Ate at Ali tungkol sa kanilang paglilinang. Nang malaman niya na nakapasok na sila sa ika-4 na antas ng likas na kaharian, tumango si Yang Xiaotian ng may kasiyahan. Bagamat mayroon siyang 2 Supreme Martial Spirits, masyadong malaki ang cyclone na kanyang na-condensed. Sa bawat oras na masira siya sa isang antas, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na kailangan niyang makuha ay napakalaki. Bilang karagdagan, pinagsasama-sama niya ang kanyang pundasyon at nagsasanay ng espada sa mga araw na ito, kaya't si Art at ang iba pa ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya sa paglusot. Muling sinuri ni Yang Xiaotian ang sitwasyon ng pagdadalisay ng gamot ng 2 tao. Nang makitang ang antas ng pagdadalisay ng gamot ng 2 tao ay patuloy na bumubuti, si Yang Xiaotian ay lubos na naaliw. Sa bilis na ito, hindi magtatagal para pinuhin ng 2 ang top-grade na foundation building na espiritual na likido. Kapag ang 2 ay pino ang mataas na kalidad na pundasyon building espiritual na likido, sila ay maaaring ibahagi ang isang pulutong ng kanyang trabaho. Kung hindi, siya ay pagod na magpalaki ng napakaraming alipin ng mag-isa. Gayunpaman, hindi pa rin sapat para sa Art at ng iba pa na magbahagi ng pasanin para sa kanya, kaya't hiniling niya kay Art at sa iba pa na turuan ng mga alipin na iyon upang makita kung sino ang may talento sa pagdadalisay ng gamot. Kung may talento sa pagdadalisay ng gamot, mas malilinang ito. Dapat ang 2. Sir, bumalik ang ika-4 na prinsesa sa maharlikang lungsod noong nakaraang buwan. Nag-alinlangan si Art at sinabi, narinig ko na gusto niyang hilingin sa hari na utusan kang pugutan ng ulo. May mga tao sa lungsod na pinag-uusapan ito. Ilang araw na lang darating ang kanyang kamahalan sa lungsod ng Shenzhen. Nang lumabas ang 2 para bumili ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Dragon Tiger Spirit Pill, narinig nila ang maraming tao na nag-uusap tungkol dito. Well, alam ko. Tumango si Yang Xiaotian. Hindi niya ito isinapuso. Matapos hayaan ang 2 na magsanay pa ng pagpino ng gamot, naglakad siya papunta sa bakuran ni Luo Qing, at pagkatapos ay hiniling kay Luo Qing na pumili ng 30 tao mula sa 300 alipin upang bumuo ng isang shadow team, at pagkatapos ay sanayin sila upang tulungan siyang makakuha ng impormasyon sa hinaharap. Si Yang Xiaotian ay nabuhay ng 2 buhay at alam niya ang kahalagahan ng impormasyon. Pagkatapos, muling pinuntahan ni Yang Xiaotian si Xiao Jin. Si Xiao Jin, ang batang ito, ay nagsasanay ng Heavenly Beast Art na halos hindi umaalis sa kanyang bahay sa mga araw na ito. Kasama ng top-grade na 4 symbol spirit pill ni Yang Xiaotian, ang mga pagbabago ni Xiao Jin ay mas kahanga-hanga. Nakita ko na sa gininto ang liwanag ng kaliskis ng maliit na lalaki, talagang may mahinang daloy ng apoy. Sa di kalayuan, ito ay tila isang patong ng gintong apoy. At tumubo na ang sungay sa noo nito. Ito ay tiyak na sungay ng dragon. Parehong nagulat sina Yang Xiaotian at Luo Qing nang makita ang mga pagbabago sa maliit na lalaki. Gayunpaman, hindi makita ni Luo Qing ang pinagmulan ni Xiao Jin. Ngunit ayon sa kanyang paghatol, dapat ay isang mutant beast si Xiao Jin. Kung tungkol sa kung anong uri ng mutant beast ito, hindi ito kilala. Nagpasya si Yang Xiaotian na bumalik sa Book Pavilion ng Akademya sa susunod na 2 araw upang maghanap ng impormasyon at makita kung malalaman niya ang pinagmulan ni Xiao Jin. Tuwang-tuwa si Xiao Jin na makita si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagsagawa siya ng ilang set ng boxing technique na itinuro sa kanya ni Yang Xiaotian, at lahat sila ay perpekto. Gayunpaman, kakaibang makita si Xiao Jin, isang mabangis na hayop, na gumaganap ng mga diskarte sa boxing ng tao.
Saglit na nagsanay si Yang Xiaotian ng 100 Sword Technique, at bumalik sa Shenzhen Academy Book Pavilion para maghanap ng balita tungkol sa mga sinaunang mutant beast. Gayunpaman, matapos tingnan ito ng buong umaga, hindi niya mahanap ang pinanggalingan ni Xiao Jin. Gayunpaman, dahil naging sungay ng dragon si Xiao Jin, dapat itong nauugnay sa ilang uri ng sinaunang lahi ng dragon. Pagkatapos, muling pumunta si Yang Xiaotian sa panloob na bulwagan ng Sword Hall at tiningnan ang mga sekreto ng espada at mahiwagang kapangyarihan na iniwan ni Cao Shan. Bagamat hindi pa siya nakakapag-practice ng magical powers, hindi naman masakit na tingnan. Bilang karagdagan sa pagbabasa ng mga lihim ng espada at mahiwagang kapangyarihan na iniwan ni Cao Shan, binasa din niya ang ilan sa mga tala ni Cao Shan, na karamihan ay ang mga insight at pangunawa ni Cao Shan sa swordsmanship. Bilang nag-iisang martial emperor sa Divine Sword Academy sa loob ng daan-daang taon, ang mga insight at pangunawa ni Cao Shan sa swordsmanship ay nagpalawak ng kanyang kaalaman at abot tanaw. Nakita ni Yang Xiaotian si Chen Changqing at ang 5 pang nagsasanay sa espada, at tinalakay din ang maraming eskrima sa 5. Paglabas ng Sword Hall at paglalakad sa mga kalye ng Divine Sword City, nalaman ni Yang Xiaotian na marami pang master mula sa mga dayuhang sekta at pamilya sa mga lansangan ng Divine Sword City. May mga master pa nga galing sa ibang bansa. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Sa pamamagitan ng pag-uusap ng lahat, nalaman ni Yang Xiaotian na maraming tao ang dumating para sa pharmacist competition at sa auction ng Fengdian business. Siyempre, mas maraming tao ang dumating para kay Lord Long. Dapat kong sambahin si Lord Long bilang aking guro. Nagtaas ng braso ang isang alagad ng pamilya. Halika, kahit ang 4 na dakilang alchemist ng ating Shanghai Kingdom ay maaaring hindi kwalipikadong sumamba kay Lord Long bilang kanilang guro, paano ka? Narinig ko na ang hari ng sinaunang espada kaharian ay magdadala ng lahat ng mga prinsesa kasama niya. Bakit? May isang lihim na balita na si Lord Long ay walang asawa. Dadalhin ng hari ng Ancient Sword Kingdom ang lahat ng prinsesa dito upang makita kung sino man sa kanila ang makakahuli ng mata ni Lord Long. Ang mga prinsesa ng Ancient Sword Kingdom ay lahat magaganda. Kung ako si Lord Long, kukunin ko silang lahat. May tumawa. Ang Ancient Sword Kingdom ay isa rin sa mga subordinate na bansa ng Tiandao Empire. Sa 12-dosenang mga nakapaligid na bansa, ang lakas ng Ancient Sword Kingdom ay mas malakas kaysa sa Shanghai Kingdom. Hindi nakaimik si Yang Xiaotian na nakikinig sa usapan ng mga taong ito. Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ng mga taong ito ang sikretong impormasyon. Ngunit kahit na siya ay walang asawa, ang hari ng Ancient Sword Kingdom ay hindi kailangang dalhin ang lahat ng mga prinsesa sa kanya. Pagkatapos bumalik sa bahay, nagpractice si Yang Xiaotian ng 100 Sword Technique saglit at nagsimulang gumawa ng mga table tasks. Habang gumagawa ng mga table tasks, naalala ni Yang Xiaotian ang 3 uri ng kakaibang apoy na binanggit ni Chen Changqing sa ibang pagkakataon. Sa 3 uri ng kakaibang apoy, mayroong kakaibang apoy na tinatawag na Star Flame sa Divine Sea Kingdom. Pinlano niyang hintayin sina Liao Kun at Zhang Jingrong na bumalik, at pagkatapos ay pumunta upang supilan ng Star Flame. Bagamat mas mababa ang ranggo ng Star Flame kaysa sa 9 Phoenix Golden Flame, nasa top 100 din ito ng Strange Fire List, na nasa ika-73 na ranggo. Makalipas ang 7 araw, bumalik sina Liao Kun, Zhang Jingrong at ang 5 pang lumabas para bumili. Natupad ng 5 tao ang inaasahan ni Yang Xiaotian at nagbalik ng 700 alipin sa tuktok ng ika-10 antas ng nakuhang kaharian. Sa loob ng 7 araw na ito, napinaw na ni Yang Xiaotian ang 700 bahagi ng top-grade foundation building spirit liquid. Sa makatuwid, pagkatapos bilhin ang 700 alipin, binigyan niya sila ng mga control pills, tinuruan sila ng mga kasanayan, at hinayaan silang lunukan ang top-grade na foundation building spirit liquid para magsanay. Matapos gawin ang lahat ng ito, hiniling ni Yang Xiaotian sina Liao Kun, Zhang Jingrong at ang 5 pa na manatili sa bahay, at kinuha niya si Luo Qing upang supilan ng Flame of the Stars. Nang makitang nagpractice si Xiao Jin ng Heavenly Beast Art nang hindi umaalis ng bahay, hindi na niya isinama si Xiao Jin sa pagkakataong ito. Pagkatapos umalis sa lungsod ng Shenzhen, sina Yang Xiaotian at Luo Qing ay tinahak ang daan sa bundok. Makalipas ang ilang araw, nakarating sila sa Wushan. Nasa Wushan ang Flame of the Stars. Ang Wushan ay isang kakaibang bundok sa Shanghai Country. Ayon sa alamat, isang makapangyarihang Diyos ng mangkukulam ang inilibing sa Wushan.
Nang dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang kasama sa Wushan, bagamat halos tanghali na, ang buong Wushan ay nababalot pa rin ng makapal na ulap at walang nakikitang sikat ng araw. Sa sandaling pumasok si Yang Xiaotian sa Wushan, naramdaman niya na ang Wushan ay sobrang yin. Young Master, mag-ingat ka. Maraming lason ang Wushan. Sinabi ni Luo Qing kay Yang Xiaotian. Ang Wushan ay sikat sa maraming nakal-alasong sangkap nito. Maraming tao ang nagbabago ng kulay kapag binanggit nila ang mga lason na sangkap sa Wushan. Tumango si Yang Xiaotian. Sinanay niya ang dragon technique at ang kanyang katawan ay unti-unting nag-transform sa isang tunay na katawan ng dragon. Hindi siya natatakot sa mga nakal-alasong sangkap na ito. Naglabas siya ng isang bag ng gamot na may function ng pagpapalabas ng lason at hiniling kay Luo Qing na isuot ito. Ang Wushan ay halos puno ng mga damo at nakakalason na mga insekto, at ang mga damo ay mas matangkad pa sa mga tao. Gayunpaman, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay parehong pambihira. Pumasok sila sa Wushan na parang naglalakad sa patag na lupa, at patuloy na sumusulong sa masukal na kagubatan at mga damo. Makalipas ang isang oras, dumating ang dalawa sa isang bangin. Young Master, nasa unahan ng Poison Soul Valley. Itinuro ni Luo Qing ang harapan. Tumingin sa harap si Yang Xiaotian. Dahil sa matinding hamog, malabo niyang nakikita ang pasukan sa lambak na daan-daang metro ang layo. Ang Flame of Stars ay nasa Poison Soul Valley. Sa pagdaan sa makapal na ulap, dumating ang dalawa sa pasukan ng Poison Soul Valley. Sa oras na ito, biglang tumalon ang isang higanteng sawa mula sa kadiliman, at isang higanteng buntot ang tumalon patungo kay Yang Xiaotian. Hindi man lang ito nilingon ni Yang Xiaotian, at diretsyong ibinaba ito. Biglang lumipad ang 100 super spiritual weapon sword at pinasabog ang higanteng sawa. Nang bumagsak ang higanteng sawa na kasing laki ng burol, patay na ito, at 100 butas ng espada ang sumabog sa buong katawan nito. Nagulat si Luo Qing nang makitang talagang kayang kontrolin ni Yang Xiaotian ang 100 espada para umatake. Alam mo, sa swordsmanship, napakahirap kontrolin ang maraming espada para sabay na umatake. Kung mas maraming mga espada ang iyong kinokontrol, mas mahirap ang pag-atake. Wala pa siyang nakitang swordmaster na kayang kontrolin ang 100 espada para sabay na umatake. Bukod dito, ang daang mga espada ni Yang Xiaotian ay pawang super spiritual na antas ng armas. Matapos ang 100 mahabang espada na sabog ang higanting sawa, bumalik sila kay Yang Xiaotian at naging 100 sword lights na bumaon sa katawan ni Yang Xiaotian. Humakbang ang dalawa sa Poison Soul Valley. Ang fog sa Poison Soul Valley ay halatang iba sa fog sa labas. Makulay ang hamog dito at halatang lason. Ito ay Poison Miasma. Ang lason ng Poison Miasma ay napakalakas. Kung ito ay bahagyang hinawakan, ang balat ay maglalagnat. Kung malalanghap ito sa katawan, unti-unting mabubulok ang mga laman loob. Nag-aalala pa rin si Yang Xiaotian, ngunit nang makita niyang ang lason na miasma ay ganap na nasunog ng 9 Phoenix Golden Flame sa sandaling ito ay pumasok sa katawan, siya ay gumon. Ang apoy ay ang kaaway ng lahat ng lason at multo na bagay. Ang 9 Phoenix Golden Flame ay nasa nangungunang 10 ng kakaibang listahan ng apoy. Ang pagsunog sa nakal-alasong miasma na ito ay isang piraso ng cake. At si Luo Qing, na may berdeng ilaw sa buong katawan niya, naramdaman niyang Xiaotian na patuloy na nabubuo ang puwersa ng buhay sa pagitan ng mga nakapaligid na puno at nagtipon sa katawan ni Luo Qing. Sa ilalim ng mga enerhiyang ito, lahat ng nakal-alasong miasma ay hindi makalapit sa katawan ni Luo Qing. Ito ang eksaktong kapangyarihan ng Wood Emperor Art. Lalo na sa masukal na kagubatan, mas malakas pa ang Wood Emperor Art. Kung si Luo Qing ay magsisikap na magsanay, maaari siyang maging Diyos ng buhay balang araw. Habang palalim ng palalim ang dalawa ay lalong tumitindi ang nakal-alasong miasma. At dumami ang mga nilalang na makamandag. Bagamat hindi kayang saktan ng mga makamandag na nilalang na ito ang dalawa, kailangan nilang harapin ang mga ito, na nagpabagal sa kanilang bilis. Nang makitang napakaraming makamandag na nilalang, ipinatawag lamang ni Yang Xiaotian ang 9 Phoenix Golden Flame. Pumunta ka. Saan man dumaan ang 9 Phoenix Golden Flame, lahat ng makamandag na nilalang at nakal-alasong miasma ay malinis na sinunog. 9 Phoenix Golden Flame. Nagulat si Luo Qing nang makita niya ang 9 Phoenix Golden Flame sa unang pagkakataon. Dati, hinuhulaan niya kung paano pinino ni Yang Xiaotian ang top grade na 4 symbol spirit peel. Ngayon, sa wakas na intindihan na niya. Sa katunayan, ang hindi alam ni Luo Qing ay marami sa mga top grade na 4 symbol spirit peels na pinadalisay ni Yang Xiaotian noon ay hindi ginawa gamit ang 9 Phoenix Golden Flame, ngunit gamit ang Thunder Tribulation Divine Fire.
Sa pangunguna ng Nine Phoenix Golden Flame, mas mabilis ang dalawa. Habang naglalakad ang dalawa pasulong, biglang nakakita si Yang Xiaotian ng kaunting gintong liwanag sa bangin sa harapan. Nang makita ang ginintuang liwanag, mabilis na pumunta si Yang Xiaotian sa ilalim ng bangin. Golden Lotus. Nagulat si Luo Qing. Ang Golden Lotus ay hindi lamang maaaring mag-detoxify, ngunit mapataas din ang tunay na enerhiya, at isa rin sa mga mahalagang materyales para sa pagpino ng mga treasure peel. Ang mga treasure peel ay mas mahusay kaysa sa likas na elixir. At ang pagtingin sa ginintuang lotus sa kanyang harapan, maaari na itong maglabas ng ginintuang liwanag, at tiyak na hindi mababa ang edad. Tumalon si Yang Xiaotian, lumapit sa bangin, at kinuha ang gintong lotus. Mahirap makahanap ng mahahalagang materyales para sa pagpino ng mga treasure peel. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa upang matugunan ang ginintuang lotus dito. Inalis ni Yang Xiaotian ang golden lotus at nagpatuloy sa pagsulong kasama si Luo Qing. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Nang malapit na nilang marating ang pinakamalalim na bahagi ng Poison Soul Valley, isang nakamamanghang liwanag ng bituin ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Natuwa si Yang Xiaotian. Ang liwanag ng bituin na ito ay walang alinlangan na liwanag ng apoy ng bituin. Nasa unahan lang ang apoy ng bituin. Nang malapit nang maglakad si Yang Xiaotian, nakarinig siya ng malakas na kalabog. Naramdaman ng kamangha-manghang kapangyarihang ito, naningkit ang mga mata ni Yang Xiaotian. May sumusubok bang supilan ang Flame of Stars? Young Master, mag-ingat ka. Sabi ni Luo Qing. Sa paghusga sa kapangyarihang ito, tiyak na higit sa kanya ang lakas ng kalaban. Tumanggo si Yang Xiaotian at mabilis na naglakad patungo sa Flame of Stars. Hindi nagtagal, nakita ni Yang Xiaotian ang Flame of Stars. Ang Flame of Stars ay nakabitin sa kalangitan sa kanyang harapan, at ang apoy ay napapaligiran ng hindi mabilang na malabrilyante na mga bituin, puno ng liwanag ng bituin, parang panaginip at maganda. At 100 metro ang layo mula sa Flame of Stars, may 6 na taong nakatayo, na pinangungunahan ng isang matandang lalaki. Ang 6 na tao ay nakasuot ng kakaibang damit, at ang ilan ay parang mga tao mula sa mga sinaunang tribo. Hawak ng matanda ang isang malaking tungkod na kahoy na natatakpan ng mga rune sa kanyang kamay. Sa oras na ito, maraming bahagi ng katawan ng 6 na tao ang nasunog, at sila ay nasa sobrang kahihiyan. Nakatingin sila sa Star Flame na may takot. Malinaw, nais ng 6 na tao na magtulungan upang supilan ang Star Flame, ngunit ang katakutan ng apoy ng Star Flame ay lampas sa inaasahan ng 6 na tao. Nagulat ang 6 na tao nang makitang biglang pumasok si Yang Xiaotian, isang maliit na bata. Matapos magulat, magiliw na sinabi ng matanda, "Anak, delikado ang Poison Soul Valley, dapat kang umalis ng mabilis." Umiling si Yang Xiaotian, "Pumunta ako para sa Star Flame." Natigilan ang 6 na tao. Para sa Star Flame. Ngumiti ang matandang lalaki, "Gusto mo ring supilan ang Star Flame." Kahit na hindi niya kayang supilan ang Star Flame. Gusto talaga ng batang ito na supilan ang Star Flame. Tumanggo si Yang Xiaotian at nagsabi, "Hindi masama." Nang marinig ito ng ilang tao, lahat sila ay ngumiti sa isa't isa. Maging ang aking Panginoon ay hindi kayang supilan ang Flame of Stars, at gusto mo rin itong supilan. Tumawa ang isang medyo may edad na lalaki at sinabing, "Ilang taon ka na? Hindi pa nagtagal nagising ang martial spirit mo, di ba?" Ang kanyang amo ay ang matanda. Ang matanda ay isa sa pinakamalakas na lalaki sa mga nakapaligid na bansa. Maging ang kanyang amo ay hindi ito kayang supilan, lalo pa ang isang bata. Walang masamang intensyon ang iilang tao, naisip lang nila na nakakatuwa na may batang gustong supilan ng Flame of Stars. Tumingin sa kanila si Yang Xiaotian at biglang nagsabi, "Paano kung mapasuko ko ang Flame of Stars?" Nagulat ang iilang tao. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Yang Xiaotian at ngumiti sa kanyang kulubot na mukha, "Anak, kung masusupol mo ang alab ng mga bituin, sasambahin kita bilang aking guro." Nagbibiro siya, ngunit sinabi ni Yang Xiaotian, "Okay." Nakita ng matanda na seryoso si Yang Xiaotian at ngumiti, "Paano kung hindi mo mapasuko ang Flame of Stars? Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi ko masupol ang Flame of Stars, itong top grade na Dragon Tiger Spirit Peel ay sa iyo." Inilabas ni Yang Xiaotian ang isang top grade na Dragon Tiger Spirit Peel. Top grade Dragon Tiger Spirit Peel. Hindi lamang ang matanda, kundi ang 5 iba pang tao ay nabigla. Ang 6 na tao ay pawang mga master ng alchemy, at syempre alam nila kung gaano kabihirang ang top grade na Dragon Tiger Spirit Peel.
Ang maharlikang pamilya ng kanilang Tiandao Empire ay may kayamanan. Ang batang ito ay talagang may isa sa kanya. Okay. Ang matanda ay bumalik sa kanyang katinuan, tinitigan ang batang mukha ni Yang Xiaotian gamit ang kanyang mga mata, at sinabi. Hindi siya natukso ng top grade na Dragon Tiger Spirit Pill na ito. Gayunpaman, lumitaw ang batang ito sa Poison Soul Valley, at mayroon siyang top grade na Dragon Tiger Spirit Pill sa kanya, na puno ng misteryo. Na-curious siya kung ano ang ibig sabihin ng batang ito para supilan ang Flame of Stars. Kung isusupol ko ang Flame of Stars, sana ay tuparin ng matanda ang sinabi niya kanina. Sabi ni Yang Xiaotian. Nang makita ang kumpiyansa na hitsura ni Yang Xiaotian, tumawa ang matanda, huwag kang mag-alala, si Ai Wuchi ay isang tao na ibig sabihin ng kanyang sinasabi, at hindi ako isang kontrabida na bumabalik sa kanyang mga salita. Tumango si Yang Xiaotian at naglakad patungo sa Flame of Stars. Wuchi. Tumingin si Luo Qing sa matanda at palaging nararamdaman na pamilyar ang pangalang Wuchi. Parang narinig na niya ang pangalang ito sa isang lugar. Ang ibang mga tao ay tumingin din kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Nais din nilang makita kung saan nakuha ng batang ito ang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Habang papalapit si Yang Xiaotian sa Star Flame, biglang sumugod ang Star Flame patungo kay Yang Xiaotian. Mag-ingat ka. Nang makita ito, hindi napigil ang magsalita ng matatanda at ng iba pa. Sa sandaling matapos silang magsalita, nakita nila ang isang sinag ng liwanag na biglang lumitaw at bumalot kay Yang Xiaotian. Nang tumama ang Star Flame kay Yang Xiaotian, na-block ito. Ito ay ang liwanag na inilabas ni Master Yao Ding. Kahit na ang Thunder Tribulation Divine Fire at ang Nine Phoenix Golden Flame ay hindi maalis ang liwanag ni Master Ding, pati na ang Star Flame. Nagulat ang matatanda at ang iba pa nang makita ang isang sinag ng liwanag na biglang lumitaw sa katawan ni Yang Xiaotian, na talagang hamarang sa kapangyarihan ng Star Flame. Alam na alam nila kung gaano kalakas ang Star Flame. Lahat sila ay natakot sa Star Flame. Ang Star Flame na hindi nila mablock ay nablock talaga ng ilaw nitong batang ito. Tumingin si Yang Xiaotian sa Star Flame na sumusugod sa kanya, at pamilyar siya dito. Inactivate niya ang Dragon Technique at hinawakan ang magkabilang kamay. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng dagandong ng dragon sa Poison Valley. Sa nagulat na mga mata ng maraming tao, 20 dragon ng totoong enerhiya ang lumipad mula sa mga kamay ni Yang Xiaotian at sumalo sa apoy ng mga bituin. Ang ningas ng mga bituin ay nasagasaan ng tunay na enerhiyang dragon ni Yang Xiaotian, na pumapalakpak at nagbobomba, ngunit hindi ito makalusot sa pagpigil ng tunay na dragon ng enerhiya. Innate 8th level. Nagulat ang matanda. Ang bata sa harap niya ay talagang isang likas na pang-8 antas na master. Ang batang ito kaya ay ang inapo ng Emperor ng Dragon Empire. Hindi. Kahit na siya ay inapo ng Emperor, imposible para sa kanya na maging isang likas na master hindi nagtagal pagkatapos magising ang kanyang martial soul. Hindi banggitin ang likas na ika-8 antas. Bukod dito, anong uri ng tunay na enerhiya ang bata sa kanyang harapan? Hindi pa sila nakakita ng totoong enerhiya na maaaring maging dragon. At ang tunay na enerhiyang ito ay maaaring aktwal na sugpuin at bitag ang apoy ng mga bituin. Alam mo, kahit na ang tunay na enerhiya ng maraming martial emperors ay hindi maaaring bitag ang apoy ng mga bituin, ngunit ang tunay na enerhiya ng bata sa harap nila ay magagawa. Tumingin sila kay Yang Xiaotian, nagulat at hindi kapani-paniwala. Matapos matrap ni Yang Xiaotian ang Star Flame, ipinagpatuloy niya itong sugpuin gamit ang Dragon of Innate Qi. Wala pang 2 oras, naging masunurin ang marahas na apoy ng Star Flame. Pagkatapos, ginawa ni Yang Xiaotian ang fire control technique, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at inihagis ang fire rune, na sumanib sa Star Flame. Sa wala pang isang incenso stick ng oras, ang Star Flame ay ganap na kalmado. Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kanang palad, at ang Star Flame ay patuloy na lumiit. Sa wakas, naging kasing laki ito ng palad at nahulog sa palad ni Yang Xiaotian. Nang bumagsak ang Star Flame sa palad ni Yang Xiaotian, ang liwanag ng bituin ay nagliwanag sa buong katawan ni Yang Xiaotian, at si Yang Xiaotian ay parang anak ng mga bituin. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sa wakas, ang Star Flame ay dahan-daang tumagos sa palad ni Yang Xiaotian at nanatili sa dantian ni Yang Xiaotian. Ang kidlat ng Thunder Tribulation Divine Fire ay nagliliyab, habang ang Nine Phoenix Golden Flame at ang Star Flame ay nakapalibot sa Thunder Tribulation Divine Fire, na naglalabas ng liwanag.
Si Wu Qi at ang 6 na iba pa ay nanood na matagumpay na nasupil niyang Xiaotian ng Star Flame ng hakbang-hakbang, at hindi sila mapakali sa mahabang panahon. Makalipas ang 2 oras, ang Star Flame, na nasa top 100 ng different fire list, ay nasupil ng bata sa harap nila. Nang ang Star Flame ay nasakop niyang Xiaotian, nasa panaginip pa rin sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Wu Qi, pinakalma ang magulong alon sa kanyang puso, at ngumiti ng mapait kay Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na talagang nasupil ng kaibigan ko ang Star Flame. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, mabagal na. Hindi niya ginamit ang lahat ng lakas niya ngayon, kung hindi, maaaring mas mabilis. Narinig ni Wu Qi at ng iba pa na si Yang Xiaotian ay tumagal ng 2 oras upang supilan ng Star Flame at napakabagal pa rin ito, at halos mabulunan sila ng nakal-alasong miasma sa lambak. Sinubukan nila sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nila ito masupol. Sabi mo mabagal pagkatapos ng 2 oras. Matanda, naalala mo pa ba yung sinabi mo kanina? Sinabi ni Yang Xiaotian kay Wu Qi. Maulap ang mukha ni Wu Qi, at sa wakas ay naglakad siya patungo kay Yang Xiaotian. Lumapit si Luo Qing sa likuran ni Yang Xiaotian at tinitigan siya ng malapitan, sa takot na saktan niya si Yang Xiaotian. Kahit na hindi niya alam ang tunay na lakas ng matandang ito na si Wu Qi, tiyak na napakalakas niya, at maaaring mas mataas pa sa kanya. Nang kinakabahan si Luo Qing, lumapit si Wu Qi kay Yang Xiaotian at sinabing may kamao, binabati ni Wu Qi ang master. Nasa komplikadong mood siya. Natigilan ang 5 tao at may gustong sabihin. Bakit hindi ka pumunta agad at magbigay galang kay master? Nakita ni Wu Qi ang iba pang 5 tao na nag-alinlangan, at ang kanyang mukha ay lumubog at sumigaw. Ang iba pang 5 tao ay puno ng kapaitan, ngunit sa huli ay pumunta sila kay Yang Xiaotian at tinawag siyang master na may kamao. Gayunpaman, ang pagtawag sa isang bata na master ay hindi mahalaga kung paano mo siya tawagin. Nang makita ang mga ekspresyon ni Wu Qi at ng iba pang 6, sinabi ni Yang Xiaotian kay Wu Qi, sa katunayan, hindi mo na ako kailangang tawaging master sa hinaharap. Paano ito? Kailangan mo lang pinuhin ang gamot para sa akin sa loob ng 10 taon. Paano iyon? Siyempre, hindi kita hahayaang mag-refine ng gamot para sa akin ng libre. Taon-taon, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng top grade na Dragon Tiger Spirit Pill. Gumaan ang pakiramdam ni Wu Qi nang marinig niyang sinabi ni Yang Xiaotian na hindi na niya kailangang tawaging master sa hinaharap. Ngunit nang mabalitaan niyang pipinuhin niya ang gamot para sa kanya sa loob ng 10 taon at bibigyan ang bawat isa sa kanila ng top grade na Dragon Tiger Spirit Pill bawat taon, natigilan siya. Okay. Tumango si Wu Qi. Okay, kung gayon mangyaring manampa, matanda. Sabi ni Yang Xiaotian. Tumango si Wu Qi, at kaagad na nanumpa ng langit. Ito ay walang iba kundi ang pagpino kay Yang Xiaotian sa susunod na 10 taon. 5 alagad sa ilalim ng kanyang pintuan ay agad na nanumpa. Nang maglaon, hindi umalis si Yang Xiaotian sa Poison Soul Valley. Sa halip, nilakad niya ang Poison Soul Valley at hinanap ang lahat ng lugar na maaaring hanapin. Talagang nakahanap siya ng ilang magagandang bagay. Sa ilan, hindi ito mababa sa kanyang nakaraang Jin Lianji. Nang makitang ganap na madilim ang kalangitan, umalis si Yang Xiaotian at ang lahat sa Poison Soul Valley. Maraming nakakalaso na insekto sa Wushan, at maraming tao ang hindi na natili sa Wushan ng mahabang panahon. Pagkatapos lumabas ng Wushan, gabi na. Nakakita si Yang Xiaotian ng isang lugar at nakahanap ng lugar sa labas ng Wushan. Pagkatapos ng isang gabi, nagpatuloy siya sa pagmamadali. Habang nasa daan, ang 6 na Wu Qi ay napaka-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay bumalik sa Shenzhen City ang ilang tao na si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ilang araw na lang bago ang paligsahan ng parmasyutiko, at ang Great Gate ng Shanghai Kingdom ay bumuhos sa Shenzhen City. Ang buong lungsod ng Shenzhen ay napakasigla. Ang orihinal na malawak na kalye ay tila medyo masikip. Ang mga mararangyang karwahe ng mga pangunahing pamilya na kadalasang mahirap makita ay nasa lahat ng dako. Mukhang kailangan kong kumuha ng pagmamaneho sa hinaharap. Tumingin si Yang Xiaotian sa marangyang karwahe sa lupa at sinabi. Narinig ko na ilang araw ng Fengyan Commercial Bank Auction, bilang karagdagan sa auction ng 10 natatanging Dragon Tiger Spirit, marami ring magagandang bagay, kabilang ang isang marangyang karwahe. Pinagtawanan ni Luo Qing si Yang Xiaotian, itong marangyang karwahe, ang katawan ay hinagis gamit ang superior na bakal, at ang kabayo ay isang hayop at itim na kaliskis. Maaari kang maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw. Dati, hiniling sa kanya ni Yang Xiaotian na bumuo ng isang shadow squad at nagtanong tungkol sa balita.
Ang lahat ng ito ay natagpuan ng Shadow Team. Itim na kaliskis. Umiling si Yang Xiaotian. Bagamat magaling ang Wu Scale Horse, mas malala pa rin ito. Sa katunayan, ang kanyang orihinal na intensyon ay pumunta sa Red Moon Forest upang lupigin ang dalawang hayop upang lumikha ng kanyang sariling pagmamaneho. Maraming tao ang nag-uusap habang naglalakad. Unconsciously, bumalik ako sa bahay. Nakita ni na Atli, Liao Kun, Zhang Jingrong at iba pa si Yang Xiaotian pabalik, lahat sila ay masaya. Anak, mabibilang ka. Sinabi ni Ate kay Yang Xiaotian, wala ka sa mga araw na ito, ang apat na prinsesa ay nakagawa ng maraming Panginoon halos araw-araw. Kung hindi ka babalik, natatakot siyang lansagin niya ang pinto. Nang makita ang matigas na mukha ni sinabi ni Yang Xiaotian, kung babalik siya sa susunod, hindi na niya kailangang magsumbong sa akin, at itapon siya sa kalsada. Walang magawang sinabi ni Liao Kun, sa mga masters na dinala niya sa pagkakataong ito, may ilang martial arts realms, at dalawa sa kanila ang dapat na top 10 nanograms Wuwang. Ang hari ng Wushu ay mabigat lang. Sabi ng disipulo ni Wu Qi. Si Liao Kun at ang iba pa ay hindi maiwasang tumingin kay Liu An. Ibinigay ni Yang Xiaotian sina Liao Kun, Zhang Jingrong, at ipinakilala ni Ada ang 6 na tao, ito ang matandang Mr. Wu Qi. Sila ang mga disipulo ni Mr. Waxi. Inayos ninyo ang 6 na silid para sa matandang Ginoo. Nirerespeto ni Atli. Tapos bumaba muna tayo. Kung may gagawin ka, pwede mo akong tawagan anumang oras. Sinabi ni Wu Qi kay Yang Xiaotian. Tumango si Yang Xiaotian. Matapos dalhin ni Ate Ali ang 6 na tao, tinanong ni Yang Xiaotian ang 5 tao ni Liao Kun tungkol sa gawin ng mga alipin mamaya. Matapos malaman na 500 katao ang nakalusot sa congenital, naglabas si Yang Xiaotian ng 200 kopya ng pinakamahusay na built-in na espiritual na likido para lamunin ni Liao Kun ang mga natitirang alipin na hindi pa nakakalusot. Ang 200 kopyang ito ng pinakamagagandang gusali ay ginawa sa kalsada nang pumunta siya sa Wuhan. Kapag ang lahat ay sumisira sa likas, sabihin sa akin. Sabi ni Yang Xiaotian. Nagpa siya siyang hintayin ang lahat ng 1,000 alipin na makalusot sa likas, at dinala ito sa Red Moon Forest upang magsanay. Siyempre, ang mga aliping ito ay hindi maaaring itago sa greenhouse. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng mabuti ay talagang magagamit niya siya. Bukod dito, gusto rin niyang pumunta sa Red Moon Forest para pumili ng 2 mabubuting hayop. Kasunod nito, hiniling ni Yang Xiaotian kay Luo Qing na pumili ng isang batch ng mga mahuhusay na alipin at pinalawak ang Shadow Team sa 100 tao. Sumapit ang gabi. Si Yang Xiaotian ay nagsanay ng 100 escrimador sa bakuran ng ilang sandali, at nagsimulang pinuhin ang dragon, tigre na espiritu at 4 na espiritu ng elepante. Sa oras na ito, iniulat ni Liu An ang balita tungkol kay Yang Xiaotian sa araw. Dahil sa pag-usisa tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian, lumabas si Liu An upang magtanong ng mabuti sa araw. Nang magtanong si Zhang Jingrong tungkol sa balita ni Yang Xiaotian, naliwanagan ni Yang Xiaotian ang 30 espadang bato, at siya ang nakatatanda sa templo ng espada. Ngayon, naliwanagan na ni Yang Xiaotian ang 100 stone sword at siya na ang master ng Sword Hall. Kaya naman, nagtanong si Liu An tungkol dito, at lalo itong nabigla. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Ano, sabi mo ba na ang anak ang master ng Sword Hall ng Sword Academy? Narinig ni Wu Qi ang tsaa na halos mag-spray sa labas ng tsaa. Bilang isang malakas na tao sa estado ng emperador, syempre, alam niya ang Sword Hall ng Sword College. At alam niya na ang master ng Sword Hall ng Sword Academy ay walang laman sa loob ng daan-daang taon. Nagulat din ang ilang iba pang mga disipulo ni Wu Qi. Kuya Liu, sigurado ka bang pareho kayo ng tao? Hindi ba magkapareho siya ng pangalan at apelyido? Mahirap para sa kapatid ni Liu An na si Chen Yeong na maniwala na ang Sword Hall ng Sword College ay walang laman sa loob ng daan-daang taon, at nagbigay pa siya ng isang 8 taong gulang na bata. Mahirap akong paniwalaan sa simula, ngunit kinumpirma ko sa maraming tao, at talagang anak namin iyon. Ang komplikadong mukha ni Liu An, ang master ng Sword Hall ng Sword College ay si Yang Xiaotian, 8 taong gulang. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang kakaibang tono, pagkatapos ng wala pang 1 buwan na paggamit, ang anak ng Sword College ay ganap na maisa sa katuparan. Maraming tao ang malinaw na parang mga kampanang tanso. Wala pang 1 buwan, naliwanagan ko na ang 100 espadang bato.
Sa nakalipas na ilang buwan, sila ay nananatili sa Wuhan at sinusubukang sakupin ang apoy ng mga bituin, kaya hindi nila kilala si Yang Xiaotian. Totoo na wala pang kalahating buwan. Nang inag ang puso ni Liu An, na nagsasabing, dahil lumabas ang anak sa gitna pagkatapos niyang mapagtanto ang 30 espadang bato, nagpatuloy siyang bumalik upang liwanagan ang natitirang 7 pagkaraan ng ilang panahon. 10 tibak na bato. Ang kanyang pinakamataas na araw, natanto ko ang 10 espadang bato. Speaking of which, napabuntong hininga siya ang 11th grade super martial arts, at nililinang niya ang iba't ibang future swordsmanship hanggang sa rurok. May iilang tao na malaki ang bibig, hugis estatwa. Gaano ka nakatagal Jin Aiseng ni Wu Soul? Tuyong tanong ni Chen Yeong. Gumising ka noong Nobyembre noong nakaraang taon. Sabi ni Liu An. Ngayong Hulyo, 8 buwan nang gising si Wan. Ano ang kanyang talento? Nag-aalalang tanong ni Wu Chi. Ito ang pinaka gusto nilang malaman. Hindi ko pa alam. Umiling si Liu An, dahil walang nakakita sa kanya na nagpapadalisay ng gamot, hindi ko alam kung paanong ang kanyang gamot ay may talento, ngunit narinig ko na sinabi niya sa 4 na prinsesa na si Cheng Beibei na wala pa siya sa kalahati na ipasa niya ang pagtatasa ng parmasyutiko sa loob ng 1 oras, ngunit natukoy ni Cheng Beibei at ng iba pa na siya ay nagsisinungaling, at sinabi rin na siya ay nagpanggap na pharmacist. Naipasa ko ang pagtatasa ng parmasyutiko sa loob ng wala pang kalahating oras. Maraming tao sa mangkukulam ang nabigla sa kanilang mga puso. Poseng ba ito? Tumingin si Wu Chi sa bakuran ni Yang Xiaotian. Naramdaman ni Cheng Beibei at ng iba pa na nagsisinungaling si Yang Xiaotian, ngunit hindi nila naisip. Kung talagang mapapadalisay ng Young Master ang mabababang foundation building spirit liquid sa wala pang kalahating oras, kung gayon ang kanyang talento sa pagpino ng gamot ay talagang napakapangit. Mahinahong sabi ni Chen Yeong. Wala pang kalahating oras, pumasa siya sa pagsusuri ng pharmacist. Ito ay ganap na walang uliran sa Shenlong Empire. Sa palagay mo ba ang top grade na Dragon at Tiger Spirit Pill ay napino din ng Young Master? Biglang sabi ni Liu An. Kinatok ni Wu Chi ang ulo ng kanyang disipulong si Liu An at malungkot na sinabi, ano ang iniisip mo? Ito ay isang himala sa kasaysayan na maaaring pinuhin ni Yang Xiaotian ang mababang pundasyon building spirit liquid sa loob ng wala pang kalahating oras at pumasa sa pagsusuri ng parmasyutiko. Kakapasa lang ni Yang Xiaotian sa pharmacist assessment, paano niya mapipino ang isang likas na spirit pill tulad ng Dragon at Tiger Spirit Pill? Hindi banggitin ang pinakamataas na kalidad na Dragon at Tiger Spirit Pill. Kahit na siya ay Wu Chi, napakahirap na pinuhin ang isang top grade na likas na spirit pill. Napakamot ng ulo si Liu An at sinabing, casual ko lang sinabi. Kinabukasan, maagang dumating si Yang Xiaotian sa Book Pavilion ng Divine Sword Academy. Dahil pupunta siya sa Red Moon Forest upang supilan ang halimaw sa ilang sandali, binalak niyang matutunan ang wika ng hayop at mga kasanayan sa pagkontrol ng hayop sa mga araw na ito. Kung siya ay bihasa sa beast language at beast control skills, ang pagsupil sa hayop ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, ang wika ng hayop at ang mga kasanayan sa pagkontrol ng hayop ay mahirap matutunan tulad ng pagpino ng gamot, kaya kakaunti ang mga tao na maaaring matuto nito. Sa ika-4 na palapag ng Book Pavilion, nakakita si Yang Xiaotian ng mga libro tungkol sa beast language at beast control skills. Dahil ang mga kasanayan sa pagkontrol ng hayop ay isang angkop na paksa, walang maraming mga libro sa paksang ito, at mayroon lamang 12 mga libro sa pavilion ng libro. Ngunit ito ay sapat na para kay Yang Xiaotian. Matapos basahin ang isang libro tungkol sa pagpapakilala ng wika ng hayop, sinimulang subukan ni Yang Xiaotian na bigkasin ito gamit ang kakaibang paraan ng pagbigkas ng wikang hayop. Ang unang pagkakataon ay medyo awkward pa rin, ngunit ang pangalawang pagkakataon ay mas mahusay. Pagkaraan ng 1 oras, tumpak na ang wika ng hayop na binibigkas ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, binasa niya ang pangalawa at pangatlong aklat. Binasa niya ang isa-isa, at hindi nagtagal, natapos niyang basahin ang higit sa 12 libro tungkol sa beast language at beast control skills nang hindi niya namamalayan. Matapos basahin ang mga ito, ang puso ni Yang Xiaotian ay nasa kaguluhan. Sa katunayan, upang makontrol ang mga hayop, hanggat natutunan mo ang buong wika ng hayop, nasa kalagitnaan ka ng tagumpay. Pagkatapos nito, ito ay ang pamamaraan ng pagkontrol ng hayop. Ang pamamaraan ng pagkontrol ng hayop ay nangangailangan ng pakikipagtulungan ng wika ng hayop, at ang mga hayop ay kinokontrol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pamamaraan ng paghahain ng dugo. Kung mas malakas ang kaluluwa, mas maraming mga hayop ang maaaring kontrolin. Gayunpaman, karamihan sa mga Beastmaster ay makokontrol lamang ang isang hayop.
Ang mga Beastmasters na kayang kontrolin ang dalawang beast ay napakabihirang. I wonder kung ilan ang kaya kong kontrolin. Napaisip siyang Xiaotian sa kanyang sarili. Halos natutunan na niya ang wikang hayop, at ganap na niyang kabisado ang pamamaraan ng paghahain ng dugo. Isang beses lang niya ito na practice, at dapat tama. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay maghanap ng ilang halimaw na susubok. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay napakalakas, at dapat niyang kontrolin ang dalawa o higit pang mga hayop. Pagkatapos, muling pumunta siyang Xiaotian sa Sword Hall para tingnan ang mga sekreto ng swordsmanship at mahiwagang sekreto ni Cao Shan. Sa susunod na mga araw, siyang Xiaotian ay karaniwang nagsasanay ng 100 swordsmanship at tungtian swordsmanship sa araw, paminsan-minsan ay nagpino ng mga table tasks o pumunta sa Sword Hall upang basahin ang mga sekreto ng swordsmanship. Ang ikinagulat niyang Xiaotian ay si Cheng Beibei ay hindi pumunta sa mansyon para manggulo nitong mga nakaraang araw mula nang siya ay bumalik. Noong una, plano niyang paalisan ang kabilang partido sa mansyon kung darating siya para manggulo. Gayunpaman, naiwan siyang mag-isa. Pagkaraan ng ilang araw, ang natitirang mga alipin sa wakas ay nakalusot sa likas na kaharian. Ngayon, hindi kasama sina Luo Qing, Liao Kun at iba pa, mayroon siyang 1,000 likas na kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Walang kamalay-malay, sa wakas ay dumating ang kompetisyon ng parmasyutiko. Sa araw na ito, bago madaling araw, kumukulo ang buong lungsod ng Shenzhen. Sa wakas nandito na. Tumigil siyang Xiaotian sa pagsasanay at iniunat ang kanyang katawan. Sa mga araw na ito, hinihintay niya ang kompetisyon ng parmasyutiko. Nakabihis ng maayos, lumabas siyang Xiaotian sa bakuran at tinawag sina Luo Qing, Liao Kun, at Ali at 8 iba pa. Nang madaanan niya ang bakuran ni Wu Qi, nakita niyang nandoon lahat ang mga master at apprentice ni Wu Qi, kaya tinawag din niya ang mga master at apprentice ni Wu Qi. Nang malaman ng mga Wu at mga apprentice na siyang Xiaotian ay sasali sa kompetisyon ng parmasyutiko ngayon, agad silang natuwa. Sa mga araw na ito, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makita ang kanilang anak na gumagawa ng gamot. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na silang malaman kung gaano kahusay ang kanilang anak sa paggawa ng gamot. Bagamat naniniwala sila na pumasa siyang Xiaotian sa pagtatasa ng parmasyutiko sa loob ng wala pang kalahating oras, gusto pa rin nilang makita sa sarili nilang mga mata kung talagang makakagawa siyang Xiaotian ng isang mababang grade na espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon sa kalahating oras. Paglabas nila ng bahay at naglakad papunta sa kalye, marami ng tao. Ang kompetisyon ng parmasyutiko na ito ay hindi pa nagagawa. Maging ang maraming makapangyarihang tao mula sa mga nakapaligid na bansa ay dumating upang manood. Narinig mo na ang pangalawang prinsipe na si Cheng Fei ay pinasuko ang espiritual na apoy. Sa kompetisyon ng parmasyutiko na ito, ang kanyang Royal Highness na si Cheng Long ay tiyak na mananalo sa unang pwesto. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Bagaman ang kanyang kamahalan Cheng Fei ay napasuko ang apoy ng espiritu, maaaring hindi matalo si Miss Chen Zihan. Hindi mo alam ito, ngunit ang kanyang kamahalan Cheng Fei ay napasuko ang malamig na apoy ng buto ng espiritu, at narinig ko na ang kanyang kamahalan Cheng Fei ay kinuha si Lord Jiang Yu bilang kanyang guro, at ang kanyang mga kasanayan sa pagdadalisay ng gamot ay bumuti ng mabilis. Ano, Lord Jiang Yu? Lord Jiang Yu, ang maalamat na alchemist ng Tiandao Empire. Sa harap niyang Xiaotian, isang grupo ng mga disipulo ng pamilya ang nag-uusap. Nakikinig sa talakayan ng mga disipulo sa harap, normal ang mukha niyang Xiaotian. Maraming mga espiritong apoy sa mundo, higit sa 10,000 mga uri. Ang Cold Spirit Bonfire ay nasa ika-1631 lamang sa listahan ng Spirit Fire. Nang dumating siyang Xiaotian at ang kanyang partido sa bulwagan ng parmasyutiko, si Cheng Beibei at isang grupo ng mga master mula sa maharlikang pamilya ng Shanghai Kingdom ay dumating din sa bulwagan ng parmasyutiko. Ikalawang kapatid, siya siyang Xiaotian. Nakita ng matatalas na mata ni Cheng Beibei siyang Xiaotian sa isang sulyap, at galit na itinuro siyang Xiaotian. Ang binata sa tabi niya ay si Cheng Long. Si Cheng Long ay nakasuot ng dragon robe, na nagpapakita ng kanyang marangal na aura. Tumingin siya kay Yang Xiaotian at sinabing, "Ikaw ba siyang Xiaotian?" Hindi masyadong palakaibigan ang tono niya. Palagi niyang minamahal ang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, 2 beses na pinalayas ni Yang Xiaotian ang kanyang kapatid. Bagamat sinabihan siya ng kanyang ama na huwag pukawin si Yang Xiaotian, labis pa rin siyang nagalit kay Yang Xiaotian.
Sinulyapan niyang Xiaotian si Chenglong, hindi siya pinansin, at pumasok sa plaza kasama sina Wu Qi, Luo Qing at iba pa. Nakita ni Chenglong na hindi siya pinansin niyang Xiaotian, at lumubog ang kanyang mukha. Bilang pangalawang prinsipe ng Shanghai Kingdom, paano siya tretuhin ng ganito? Ikalawang kapatid, tingnan mo ang kay-abangan niyang Xiaotian. Lalong nagalit si Cheng Beibei at sinabing, dapat turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Malamig na tiningnan ni Chenglong si Yang Xiaotian. Pumasok din sila sa plaza at nakilala sina Chen Zihan, Hu Xing at iba pa. Sa oras na ito, nakita ni na Chenglong, Chen Zihan, Hu Xing at iba pa si Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa mga kalahok sa bulwagan ng parmasyutiko at nagulat sila. Sasali rin ba si Yang Xiaotian sa kompetisyon ng parmasyutiko? Sabi ng isang guard sa tabi ni Cheng Beibei. Gayunpaman, ang kompetisyon ng parmasyutiko ay nagtatakda na ang mga parmasyutiko lamang ang karapat-dapat na lumahok sa kompetisyon ng parmasyutiko. Sa sorpresa ni na Chenglong, Chen Zihan, Hu Xing at iba pa, inilabas ni Yang Xiaotian ang isang one-star na pharmacist ID card. One-star pharmacist ID card. Talaga bang pumasa si Yang Xiaotian sa pagtatasa ng parmasyutiko? Nagulat si Chenglong, Hu Xing at iba pa, at pagkatapos ay tumingin kina Chen Zihan at Cheng Beibei. Hindi ba palaging sinasabi ni na Chen Zihan at Cheng Beibei na nagpapanggap si Yang Xiaotian bilang isang pharmacist sa bulwagan ng parmasyutiko? Tiyak na hindi ito totoo. Sa oras na ito, tuwang-tuwang sinabi ni Cheng Beibei, hindi nakapasa si Yang Xiaotian sa assessment ng Pharmacist Hall. Hindi siya naniniwala na makakapasa talaga si Yang Xiaotian sa assessment ng Pharmacist Hall. Hindi lang si Cheng Beibei, kundi si Chen Zihan din ay hindi naniwala. Nang malapit nang magparehistro si Yang Xiaotian gamit ang kanyang one-star pharmacist ID card, lumapit si Chen Zihan at sumigaw, "Teka!" Nakita ng parmasyutiko na namamahala sa pagpaparehistro na si Chen Zihan iyon, at mabilis na tumayo at sinabing, "Miss Chen." Kinuha ni Chen Zihan ang one-star pharmacist ID card ni Yang Xiaotian at tiningnan ito, at nagtanong, "Yang Xiaotian, saang pharmacist hall ka kumuha ng assessment?" Tiningnan ni Yang Xiaotian ang nagtatanong na mukha ni Chen Zihan, at mahinahong sinabi, "Hindi ko alam kung sinong pharmacist hall master ka. Kailangan ba kitang sagutin?" Ayon sa mga alituntunin ng pharmacist hall, tanging ang pharmacist hall master level ang kwalipikadong magtanong sa mga bagay na ito. Galit na galit si Chen Zihan. Namula ang kanyang mukha, at pinandilatan niya si Yang Xiaotian. Gayunpaman, kahit paano siya nag-check, wala siyang makitang problema sa one-star pharmacist ID card ni Yang Xiaotian. Okay lang ba? Tumingin si Yang Xiaotian sa pharmacist na nagparehistro. Nakita ng parmasyutiko si Chen Zihan na hawak ang ID card ni Yang Xiaotian at tinitingnan ito, at hindi napigil ang humakbang pasulong at nahihiyang sinabi, "Miss Chen, tingnan mo." Nag-aatubili lang na ibigay ni Chen Zihan ang ID card sa pharmacist para sa pagpaparehistro. Pinandilatan niya si Yang Xiaotian ng may galit, "Yang Xiaotian, huwag kang maging kampante, kahit na pumasa ka sa pagtasa ng parmasyutiko, wala iyon. Tuturuan kita ng leksyon sa kompetisyon ng parmasyutiko mamaya. Ipaalam sa iyo kung ano ang henyo sa alchemy." Talaga. Tiningnan ni Yang Xiaotian si Chen Zihan pataas at pababa, "Henyo. Ikaw." Galit na galit si Chen Zihan kaya kumabog ang kanyang dibdib. Matiim niyang tinitigan si Yang Xiaotian, "Maghintay lang at tingnan." Pagkatapos magparehistro ni Yang Xiaotian, pumasok siya sa site ng contestant. Si Yang Xiaotian. Yang Shen. Sumali rin si Yang Shen sa pharmacist competition, at nakapasa siya sa assessment ng Pharmacist Hall. Ngayon, maraming guro at mag-aaral mula sa Divine Sword Academy ang dumating para manood ng pharmacist competition. Nang makita ng mga guro at estudyante ng Divine Sword Academy na talagang pumasok si Yang Xiaotian sa contestant site, nagkagulo silang lahat. Habang nagkakagulo ang mga guro at estudyante ng Divine Sword Academy, ang mga master ng mga pamilya at sekta ng Divine Sword City ay nagkakagulo rin. Sa rostrum, ang inimbitahang Lord of the Divine Sword City, Pang Zigang, ay nagulat din nang makitang talagang dumating si Yang Xiaotian upang lumahok sa pharmacist competition. Sa birthday banquet, hindi ba nanumpa si Chen Zihan na nagpapanggap si Yang Xiaotian bilang isang pharmacist ng Pharmacist Hall? Nakaupo sa tabi ni Pang Zigang ang Dean ng Yunhui College, Kai Hao, at ang Vice Dean na si Luo Junpang. Siya ba si Yang Xiaotian mula sa Divine Sword Academy? Tumingin si Kai Hao kay Yang Xiaotian na pumasok sa lugar ng paligsahan, nakasimangot, at tinanong si Luo Junpang. Oo, siya si Yang Xiaotian. Malungkot ang hitsura ni Luo Junpang.
Hindi niya inaasahan na si Yang Xiaotian ay hindi lamang may kahangahangang martial arts at sword skills, ngunit mayroon ding kamanghamanghang talento sa alchemy. Ang pagpasa sa pagtatasa ng pharmacist hall sa edad na 8, hindi na ito mailalarawan bilang isang demonyo. Sa karamihan ng tao, si Deng Yichen mula sa Yunhui College ay tumingin kay Yang Xiaotian na may parehong pangit na ekspresyon. Bilang isang batang alchemy genius ng Shanghai Country, maaga siyang dumating ngayon. Hindi niya inaasahan na talagang darating si Yang Xiaotian para lumahok sa pharmacist competition ngayon, at hindi niya inaasahan na nakapasa talaga si Yang Xiaotian sa pharmacist assessment. Naramdaman ni Yang Xiaotian ang mga mata ni Deng Yichen, tumingin sa ibabaw, at nakita ang patay na mukha ni Deng Yichen. Nakita ni Chen Zihan na lahat ng tao sa paligid ay namangha kay Yang Xiaotian, at ang kanilang mga mata ay bumaling kay Yang Xiaotian. Walang pumapansin sa sarili niya, at mas lalo siyang nanas. Pagkatapos, sina Chen Zihan, Cheng Long, Hu Xing at iba pa na nakarehistro na ay pumasok sa lugar ng kompetisyon. Nang dumaan si Cheng Long kay Yang Xiaotian, malamig niyang sinabi, "Yang Xiaotian, nakapasa ka lang sa assessment ng parmasyutiko, bakit ka proud? Hindi sigurado kung makakapasa ka sa unang round mamaya." Sa oras na ito, isang binata sa labas ng venue ang nagsabi kay Cheng Long, "Cheng Long, sinasabi ko na ikaw ay may sakit sa pag-iisip, sinong mata mo ang nakakita na si Master Yang ay ipinagmamalaki?" Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na tumawag kay Cheng Long na may sakit sa pag-iisip. Tumingin si Cheng Long at nagbago ang kanyang mukha nang makita ang binata. Ang binata ay si Gu Xie, ang prinsipe ng Ancient Sword Kingdom. Si Gu Xie ay isang panatiko ng espada, at sikat siya sa kanyang pagkahumaling sa mga espada at swordsmanship. Naikuyom ni Gu Xie ang kanyang mga kamao at ngumiti kay Yang Xiaotian, "Master Yang, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Ako si Gu Xie, ang prinsipe ng Ancient Sword Kingdom. Lubos akong humahanga sa iyo. Hindi ko inaasahan na si Master Yang ay hindi lamang may mahusay na talento sa espada, ngunit mayroon ding napakagandang talento sa alchemy. Kailangan kong tanungin si Master Yang sa hinaharap." Tumanggaw si Yang Xiaotian sa kabilang partido sa isang palakaibigang paraan. Hindi ko akalain na ang prinsipe ng Ancient Sword Kingdom pa pala ang kanyang tagahanga. Sa katunayan, minamaliit pa rin ni Yang Xiaotian ang kanyang impluwensya. Ang kanyang mga gawa ng pag-unawa sa 100 stone sword ng Divine Sword Academy at pagiging master ng Sword Hall ng Divine Sword Academy ay unti-unting kumalat, at maraming mga sword genius at master sa mga nakapaligid na bansa ang humahanga sa kanya. Sa oras na ito, ang mga tao ay nagkakagulo, at 4 na matandang lalaki ang lumakad papunta sa rostrum. Tingnan ang book bar nang walang anumang pagkakamali. Ito ay Master Li Wen, Master Wu Qi, Master Feng Xing, at Master Mo Lingkai. May excited na sumigaw. Ang 4 na tao ay ang 4 na dakilang alchemist ng Divine Sea Kingdom. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na maging si Li Wen ay dumating. Napatingin siya sa 4 na tao. Si Li Wen ay kasing energetic noong nakaraan. Si Wu Qi ay isang taong grasa, iyon ay, ang amo ni Deng Yichen. Si Feng Xing ay may pilak na buhok. Tila siya ang matandang halimaw na si Feng na binanggit ni Chen Yuan at ng iba pa. Si Qiu Heiqiu, na pinatay niya noon sa Xingyu City, ay kanyang disipulo. Si Mo Lingkai ay mukhang isang Confucian scholar, ang pinakabata sa 4. Nang makita ni Pang Zigang, Kai Hao, Luo Junpang at iba pa si Li Wen at ang kanyang 4 na kasamahan na dumating, mabilis silang tumayo upang salubungin sila. Si Li Wen, bilang pinuno ng Pharmacist Hall ng Shanghai Kingdom, ay may pambihirang katayuan. Tumanggaw siya at ngumiti kay Pang Zigang at sa iba pa, pagkatapos ay bumaling kay Yang Xiaotian sa audience at nakangiting sinabi, "Hindi ko inaasahan na darating ka rin para lumahok sa pharmacist competition. Siguradong exciting ang pharmacist competition na ito." Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na babatiin ni Li Wen si Yang Xiaotian. Bahagyang ngumiti si Yang Xiaotian, "General Hall Master Li, napakabait mo." Tumawa si Li Wen at umupo kasama ang lahat. Sa katunayan, ito ang kanyang ideya na itakda ang venue ng pharmacist competition na ito sa Shenzhen City. Ginawa niya ito upang maakit si Yang Xiaotian na lumahok. Noong nakaraang pagkakataon, ang pharmacist assessment ni Yang Xiaotian, hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang mga kasanayan sa pagpino ng gamot, at gusto niyang makakita pa. Hindi ko lang alam kung bumuti ang antas ng pagdadalisay ng gamot ng batang ito nitong mga nakaraang buwan. Nagulat si Cheng Long, Hu Xing, Chen Zihan at iba pa nang makitang kilala talaga ni Yang Xiaotian si Li Wen. Magkakilala sina General Hall Master Li at Yang Xiaotian. Hindi maiwasang magtanong ni Pang Zigang.
Sina Kai Hao, Luo Junpeng, Feng Xing, Wu Qi, Mo Lingkai at iba pa ay lahat ay curious kung paano nakilala ni Li Wen si Yang Xiaotian. Ngumiti si Li Wen at tumango, sinabing, nagkita tayo isang beses 3 buwan na ang nakakaraan. Natigilan ang lahat. Isang beses lang nagkita. Pero kung titignan sa itsura ng dalawang tao ngayon lang, parang hindi lang sila nagkita. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Li Wen kay Lin Yuan, malapit na ang oras, magsimula tayo. Oo, Master. Tumugon si Lin Yuan, tumayo, tiningnan ang eksena, at sinabing, magsisimula na ngayon ang kompetisyon ng parmasyutiko, at susunod na ang unang round. Ang unang round ay ang pumili ng isang panggamot na materyal. Sapat na ang boses ni Lin Yuan, at maririnig ang buong eksena, sa pinakamabilis na panahon, pumili ng materyal na panggamot para sa pagdadalisay ng pundasyon ng espiritual na likido. Sino ang gumagamit ng pinakamabilis na oras, at mas maraming napiling mga materyales sa gamot, mas mabuti, mas mataas ang ranggo. Kasunod nito, sinimulang ilagay ng parmasyutiko sa pharmacist hall ang isang bahagi ng kanyang mga materyales na panggamot kay Yang Xiaotian, Cheng Long, Shen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing, Huang Tingting at iba pa. May kabuuang 14 na species ng medicinal solution ang Nap-Ino, ngunit sa oras na ito, inilagay sa harap ni Yang Xiaotian at ng iba pang mga contestant ang halo-halong iba't ibang gamot. Mayroong 200 pinaghalong materyales na panggamot. Sa madaling salita, kailangang piliin ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang 14 na materyales na panggamot na nagpapadalisay sa pundasyon ng pundasyon sa 200 materyales na panggamot sa lalong madaling panahon. Siyempre, sa bawat halo-halong materyal na panggamot, mayroong 2 materyal na panggamot na nagpapadalisay sa likidong pundasyon, ang isa ay ang nangungunang produkto, at ang isa ay ang mas mababang produkto. Maraming contestant ang tumitingin sa maraming medicinal material sa harap nila, at napangiwi sila. Hindi mahirap pumili ng mga materyales na panggamot, ngunit napakahirap pumili ng 14 na materyales na panggamot mula sa 200 pinaghalong materyales na panggamot. 200 uri ng mga panggamot na materyales, pinaghalo, na silaw, na nagpaparamdam sa mga tao na hindi makapagsimula. At ang 200 mga materyales na panggamot, maraming mga materyales na panggamot, ay katulad ng mga materyales na panggamot sa pagpino ng pinong espiritual na likido. Minsan, kahit na ang ilang mga panggamot na materyales ay pinagsama-sama, sila ay nagkakamali ng hindi sinasadya, hindi banggitin ang lahat ng pinaghalo. Matapos mailagay ng lahat ng mga apprentice ng gamot ang lahat ng mga materyales na panggamot, sinabi ni Lin Yuan, magsimula na. Nang bumagsak ang mga salita ni Lin Yuan, biglang gumalaw si Cheng Long. Siya ay halos isang hakbang, nagmamadali sa kanyang sariling mga tambak ng mga gamot na materyales, ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw, at 200 mga uri ng mga gamot na materyales ay patuloy na pinaghihiwalay niya. Bantan. Anong mahiwagang tao? Nang makita niya ang mga kamay ni Cheng Long, humanga siya, hindi ko inaasahan na ang mga nauna kay Jiang Yu ay pumasa pa sa kanyang Royal Highness. Tumango din si Wu Qi at pinuri, ang pantasyang kamay ng kanyang Royal Highness ay nalinang sa 8 anino, at ang kanyang mga talento ay hindi pangkaraniwan. Mula sa malayo, tila may 8 braso si Cheng Long. Nang si Chen Zihan ay dumating sa tumpok ng mga panggamot na materyales, sinipilyo niya ang kanyang mga kamay, at nakita na siya ay nasisipilyo, at ang 200 mga materyales na panggamot ay nagkalat. Ang bawat materyal na panggamot ay pinaghiwalay mula sa isang tiyak na distansya. Kamangha-mangha ang brush-handed hand ni Girl Chen. Bumukas si Mo Ling upang makita ang paggalaw ni Chen Zihan at nakangiting sinabi kay Li Wen, may sunod-sunod na tao. Hinangaan din ni Wind, Wu Qi, Peng Zigang, Kai Hao, Luo Junpeng at iba pa. Nakangiting tumingin si Li Wenhan kay Chen Zihan, at talagang nasisiyahan siya sa apo ng disipulo. Tumingin siya kay Yang Xiaotian. Ngunit nakita ko si Yang Xiaotian na nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Nagkita sina Li Wen, Lin Yuan at iba pa, at hindi maiwasang magtaka. Sa labas ng court, ngumiti si Cheng Beibei, mukhang hindi makapagsimula si Yang Xiaotian sa tumpok ng mga panggamot na materyales na ito. Ni hindi niya matukoy ang mga panggamot na materyales ng foundation liquid. Hindi ko talaga alam kung paano niya naipasa ang assessment ng pharmacist. Hindi maliit ang boses ni Cheng Beibei, at narinig ito ng maraming tao sa paligid. Ang ilang mga disipulo ng Yunwei College, na hindi nakalulugod sa Shenzhen Academy, ay tumawa, bibili ba ito ni Yang Xiaotian isang star pharmacist? Pwede naman talaga. Hindi ba madaling bumili ng star pharmacist na may kakayahan ng Sword Academy? Maraming mga alagad ng Yunwei College ang sumuyo.
Napatingin ang mga guro at estudyante ng Sword College sa mga disipulo ng Yunwei College na nanunuyo. Ngunit ang mga disipulo ng Yunwei College ay mas nasa sabik. Sa oras na ito, ang mga gwardya sa likod ni Cheng Beibei ay tumawa din, "Yang Xiaotian, bumaba ka pa rin, at kahit na ang mga panggamot na materyales na nagtayo ng likidong pundasyon ay hindi maaaring hatiin, kaya huwag kang mahihiya." Sumimangot si Lin Yuan, at nang magpapaliwanag na sana siya, biglang nagsimula si Yang Xiaotian, at nakita niyang kumaway si Yang Xiaotian ilang metro ang layo, ikanaway ang kanyang mga kamay sa mga tambak ng mga panggamot na materyales. Nagkaroon ng bugzo ng hangin. Biglang, ang mga tambak ng mga panggamot na materyales ay pinagsama ng hangin, at pagkatapos ay lumipad sa mataas na altitude. Nagulat ang lahat. Ano ang pamamaraang ito? Sa oras na ito, tumawa si Cheng Beibei. Ito ay martial arts, hindi ba dapat isipin ni Yang Xiaotian na ito ang larangan ng martial arts, pakiusap, ito ang paligsahan ng parmasyutiko. Napangiti din ang mga bantay sa paligid niya. Walang ekspresyon si Yang Xiaotian, at pinaikot ng kanyang mga kamay ang kanyang mga kamay. Nakita ko ang mga alituntunin ng hangin na umiikot, at ang mga tambak ng mga panggamot na materyales ay isa-isa na nakakalat, na nasuspine sa hangin, at malinaw, ang bawat gamot na materyal ay nakakalat sa lahat ng sulok ng hangin, at ang mga layer ay malinaw. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, kulay ang pinakamalalim na materyal na panggamot ay nasa itaas, at ang mababaw na mga materyales na panggamot ay nasa ibaba. Nang isa-isang inilagay ang mga gamot na ito sa hangin, habang pinapanood ang mahiwagang eksenang ito, nagulat ang lahat, at maging si Cheng Beibei at ang kanyang mga bantay na kakatawa lang ay walang tunog. Nang ang lahat ng mga panggamot na materyales ay inilagay sa hangin, nilaro ni Yang Xiaotian ang kanyang mga daliri gamit ang dalawang daliri, at ang kanyang mga daliri ay nagpatuloy sa paglalaro ng mga panggamot na materyales sa hangin na parang bagyo. Nakita ko na sunod-sunod na tumalbog. Isa-isang nahulog sa lupa ang mga tumalbog na gamot na ito. Hindi marami. Isang kabuuan ng 14 na uri. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ito ang 14 na panggagamot na materyales na kinakailangan upang pinuhin ang pundasyon ng likidong pundasyon. Pagkatapos, ibinaling ni Yang Xiaotian ang kanyang palad at nakitang biglang huminto ang hangin, at lahat ng iba pang walang silbi na panggamot na materyales ay nahulog sa gilid. Kung titingnan ang eksenang ito, maging si Li Wen, Pang Zigang at iba pa sa podium, o ang mga master ng iba't ibang palatandaan ng lahat ng mga bansa sa entablado, nabigla sila. Hindi nila inaasahan na ang 14 na mga materyales na panggamot para sa pagdadalisay ng pundasyon ng likido sa pundasyon ay napili sa ganitong paraan. Wala pang isang minuto bago at pagkatapos. Hindi, ito ay eksaktong 10 segundo lamang. Halos lahat ay nakakita ng ganitong paraan ng pagpili ng mga panggamot na materyales sa unang pagkakataon. At nakita rin ni Li Wen ang pamamaraang ito ng pagpili ng mga materyales na panggamot sa unang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Liu An, at nakaisip siya ng paraan, ngunit hindi siya sigurado. Tumingin siya kay Wu Qi, "Guru, ito kaya?" Gulo. Tinitigan ni Wu Qi ang tumpok ng mga piling gamot at dahan-daang sinabi. Puno ng pananabik at panginginig ang boses niya. Hindi malakas ang boses ni Wu Qi, ngunit narinig pa rin ito ng ilang tao sa paligid. Ano, kaguluhan? 10 pangunahing paraan ng pagpino ng gamot. Ito ay turbulence, nakita ko ang paraan ng turbulence. Maraming mga pharmacist ang nanginginig ng hindi maipaliwanag at labis na nasasabik ng marinig nila ito. Si Li Wen, Wu Qi, Feng Xing, Mo Lingkai, Pang Zigang, Kai Hao at iba pa sa rostrum ay nagulat lahat at tumayo. Gulo. Si Li Wen ay hindi magkatugma, ito. 3 buwan na ang nakalilipas, ang pagsusuri ng parmasyutiko ni Yang Xiaotian, ang kaway ng kamay na kanyang ginawa ay kamangha-mangha na, ngunit kung ikukumpara sa mahiwagang 10 pangunahing pamamaraan ng pagdadalisay ng gamot sa harap niya, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Ito ang storm technique. Ang balbas ni Wu Qi ay nanginginig sa pananabik. Ang 10 mahusay na mga diskarte sa paggawa ng gamot sa mundo ng parmasyutiko ay mapaghimala, ngunit napakabihirang. Maraming mga parmasyutiko ang hindi kailanman makikita ang isa sa kanila sa kanilang buhay. Napakaswerte nilang makita ito ngayon. Si Cheng Beibei ay ganap na hindi nakaimik. Napatitig siya sa tumpok ng 14 na uri ng mga gamot na napili at maayos na nakalagay doon. Bagyo. Ang 10 mahusay na pamamaraan sa paggawa ng gamot. Hindi ba ngayon lang nagsagawa ng martial arts si Yang Xiaotian?
Paano ito naging 10 mahusay na pamamaraan sa paggawa ng gamot? Sa orihinal, si Chenglong, na gumaganap ng magic hand at tila may 8 braso, ay pumili ng isang panggagamot na materyal at nakakaramdam siya ng kasiyahan. Bigla siyang nakakita ng malakas na hangin na umiihip sa tabi niya, at isa-isang inilabas ng puwersa ng daliri niyang Xiaotian ang mga panggamot na materyales na parang bagyo. Pagkatapos ay narinig niya ang mga tao sa paligid niya na excited na sumisigaw ng Storm and Wind technique. Siya ay ganap na natigilan, Storm and Wind. Ang nangungunang 10 pamamaraan sa pagpino ng gamot. Natigilan siya. Hindi lamang si Chenglong ang natigilan, ngunit si Chen Zihan, na nagsagawa ng Cloud Hand sa sukdulan at masiglang gumaganap nito, ay natigilan din. Natigilan din sina Deng Yichen, Hu Xing at iba pa. Napatingin sila kay Yang Xiaotian na nakatayo doon na hindi gumagalaw. Sa oras na ito, ang araw ay napakalakas na, at si Yang Xiaotian ay naliligo sa araw, na parang natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag. Pakibilang mo. Nang magulat ang lahat, sinabi ni Yang Xiaotian sa appraiser sa tabi niya. Nang matauhan ang appraiser at bibilanggan na sana sila, tumalon si Lin Yuan at lumapit sa tumpok ng mga halamang gamot sa harap ni Yang Xiaotian. Maingat niyang binilang ang 14 na halamang gamot na pinili ni Yang Xiaotian. Single fruit, top grade, 5 spirit flowers, top grade. Binasa ito ni Lin Yuan isa-isa, at ang kanyang puso ay tumitikip sa bawat pagbasa. Lahat ng 14 na halamang gamot ay tama, lahat ay nasa pinakamataas na grado, at tumagal ito ng 13 paghinga. Tumayo si Lin Yuan at sinubukang kumalma, ngunit mahirap pa rin siyang matuwa nang ibuka niya ang kanyang bibig. 13 hininga. Kahit siya ay hindi niya magawa. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan, aabutin ng hindi bababa sa 40 o 50 paghinga upang mapili ang lahat ng 14 na halamang gamot. Higit pa rito, ang lahat ng mga halamang gamot na pinili ni Yang Xiaotian ay pinakamataas na grado. Sila ang pinakamahusay. Matapos marinig ang resulta na inihayag mismo ni Lin Yuan, sina Chenglong, Chen Zihan at iba pa na orihinal na nagkaroon ng kislap ng swerte at umaasang hindi tama ang mga napiling halamang gamot ni Yang Xiaotian, ay tuluyang nahulog sa kailaliman. Sa resultang ito, dapat si Yang Xiaotian ang mauna. Kahit na ang mga halamang gamot na sa wakas ay napili nila ay pawang top grade, hindi nila malalampasan si Yang Xiaotian. Yang Shen. Yang Shen. Biglang tuwang-tuwa ang mga guro at estudyante ng Sword Academy. Yang Shen. Biglang sumigaw din ang prinsipe ng Ancient Sword Kingdom na si Gu Shi. Maraming alagad ng espada ng Ancient Sword Kingdom ang orihinal na sumamba kay Yang Xiaotian. Nang makitang kahit ang kanilang prinsipe ay sumigaw, sumigaw din sila, Yang Shen. Pataas ng pataas ang sound waves, kaya nakabibingi si Cheng Beibei at ang kanyang mga bantay. Si Cheng Beibei ay nakatayo doon, ganap na nalunod sa mga sound wave, at hindi na siya makatawa. Ang mga sound wave ay hindi humupa ng mahabang panahon. Sa oras na ito, sa Sword Academy, nakatayo sa bakuran sina Lin Yong at Chen Yuan at tinatalakay ang mga resulta ng final exam ng akademya, ngunit nakita nila ang mga mag-aaral na tumatakbong galit na galit, at hindi nila maiwasang makaramdam ng kakaiba. Pinahinto ng dalawa ang isang estudyante at tinanong kung ano ang nangyayari. Ito ay Yang Shen, Palace Master Yang. Palace Master Yang ay kalahok sa kompetisyon ng parmasyutiko. Excited na sabi ng estudyante. Nagulat sina Lin Yong at Chen Yuan. Ibig mong sabihin, Palace Master Yang, siya ay isang pharmacist. Siya ay nakapasa sa pharmacist assessment. Nagulat si Lin Yong. Bago sila tuluyang makapag-react ng dalawa, nagpatuloy ang estudyante, ginamit lang ni Palace Master Yang ang 10 major alchemy techniques, marahas na bagyo, at nanalo sa unang round. 10 pangunahing pamamaraan ng alchemy. Marahas na bagyo. Ang estudyante ay umalis ng mahabang panahon, at sina Lin Yong at Chen Yuan ay nakatayo pa rin doon na kahoy. Palace Master siya. Matagal na nauutal si Chen Yuan. Huminga ng malalim si Lin Yong at pinakalma ang kanyang puso, tama ka. Pagkatapos ay sinabi niya, muntik akong naging makasalanan ng akademya. Nangangahulugan ito na hinikayat siya ni Chen Yuan na hayaang manatili si Yang Xiaotian sa Divine Sword Academy. Sumali ang Palace Master sa Pharmacist Competition, dapat ba nating sabihin kay Elder Chen at sa iba pa? Biglang sabi ni Chen Yuan. Oo, sabihin kay Elder Chen at sa iba pa. Nagising si Lin Yong at nagmamadaling pumunta sa Sword Hall kasama si Chen Yuan. Makalipas ang ilang sandali, 5 figure ang sumugod palabas ng Sword Hall, at sumugod sa lugar ng kompetisyon ng Medicine Hall kasama sina Lin Yong at Chen Yuan sa buong sprint speed. Ang unang round ng kompetisyon ay naka-schedule para sa kalahating oras.
Ang lahat ng mga parmasyutiko na hindi pumili ng mga gamot sa loob ng kalahating oras ay inalis. Siyempre, ang mga random na pumili o gumawa ng mga maling pagpili ay inalis din. Sa unang round, si Yang Xiaotian ang hindi mapag-aalinlangan ang unang pwesto. Ang pangalawang pwesto ay si Cheng Long, ang pangatlo ay si Chen Zihan, kasunod sina Deng Yichen at Huang Tingting, at si Hu Xing ay nagkataong nasa ika-10. Bagamat nahulaan nila na magiging ganito ang resulta ng unang round, mukhang hindi pa rin masaya sina Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen at iba pa. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Karaniwan nilang sinasabing sila ang batang henerasyon ni Chu Qiao sa mundo ng parmasyutiko ng Shanghai Kingdom, ngunit ngayon ay natalo sila sa isang 8 taong gulang na bata. Ang bantay sa likod ni Cheng Beibei ay nagsabi, huwag kang mag-alala, ika-4 na prinsesa. Ang kompetisyon ng parmasyutiko sa huli ay tungkol sa antas ng pagdadalisay ng gamot. Kahit na si Yang Xiaotian ay magaling sa mga bagyo, hindi niya mapino ang isang top-grade na pundasyon building na espiritual na likido. Hayaan na ang isang top-grade foundation building na espiritual na likido, tiyak na hindi niya mapadalisay kahit isang mid-grade foundation building na espiritual na likido. Kung gayon ang unang lugar ay magiging iyong pangalawang prinsipe. Medyo gumanda ang mukha ni Cheng Beibei, at malamig na sinabi niya, tama ka. Ang unang pwesto sa kompetisyon ng parmasyutiko ay magiging pangalawang kapatid ko pa rin. Sa oras na ito, sinabi ni Lin Yuan sa rostrum, susunod ay ang ikalawang round ng kompetisyon. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay upang pinuhin ang isang bahagi ng foundation building espiritual na likido gamit ang mga panggamot na materyales na iyong pinili. Sino man ang nagpino ng mas mataas na kalidad na pundasyong espiritual na likido at tumatagal ng mas kaunting oras ay mas mataas ang ranggo. Nang marinig na ang ikalawang round ng kompetisyon ay talagang isang kompetisyon ng kalidad ng Pinong Foundation Building Spiritual Liquid, gamaan ang pakiramdam ni na Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing, Huang Tingting at iba pa. Sila ay nagpino ng gamot sa loob ng maraming taon at lubos na nagtitiwala sa pagpino ng pundasyon building espiritual na likido. Nakamit nila ang 70% na tagumpay. Bukod dito, ang kalidad ng Pinong pundasyon pagbuo ng espiritual na likido ay tiyak na hindi mababa. Lalo na si Cheng Long, mas confident siya. Siya ay may malamig na espiritu ng buto ng apoy na nireranggo sa ika-1631 sa listahan ng espiritual na apoy. Hindi siya naniniwala na ang kalidad ng foundation building spiritual liquid na pinino ni Yang Xiaotian at ng iba pa ay mas mataas kaysa sa kanya. Magsisimula na ang laro. Malakas na sabi ni Lin Yuan. Agad na nagsimulang magtrabaho sina Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing, Huang Tingting at iba pa. Sina Wu Qi, Liuan at iba pa ay tinitigan ng malapitan si Yang Xiaotian. Guro, anong kalidad ng espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon ang maaari mong pinuhin? Hindi maiwasang magtanong ni Liuan. Dapat itong medium quality. Nag-isip si Wu Qi. Talagang hindi kapanipaniwala na ang isang 8 taong gulang na bata ay maaaring magpino ng isang medium kalidad na foundation building na espiritual na likido, ngunit si Yang Xiaotian ay may siga ng mga bituin, kaya posible pa ring pinuhin ang isang medium kalidad na pundasyon building na espiritual na likido. Sa oras na ito, dumating na rin sa pinangyarihan sina Chen Changqing, Hile, Lin Yong, Shen Yuan at iba pa. Kinakabahan din silang tumingin kay Yang Xiaotian. Maaaring pumasa si Yang Xiaotian sa pagtatasa ng parmasyutiko, kaya tiyak na mapadalisay niya ang mababang antas ng espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon, ngunit ipinagdasal pa rin nila sa kanilang puso na si Yang Xiaotian ay maaaring lumikha ng isa pang himala at pinuhin ang panggit ng grado na espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon. Lahat ay nakatingin kay Yang Xiaotian. Gusto ng lahat na makita kung anong kalidad ng espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon ang maaaring pinuhin ni Yang Xiaotian. Sa ilalim ng tingin ng lahat, biglang iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga braso at sinabing, sunog. Biglang, sa pagitan ng langit at lupa, ang hindi mabilang na apoy ng langit at lupa ay naging dagat ng apoy, na sumugod patungo kay Yang Xiaotian. Nang makita ng lahat na nang sabihin ni Yang Xiaotian ang apoy ng langit at lupa ay biglang lumitaw at sumugod kay Yang Xiaotian, sila ay natigilan. Nakita ni na Cheng Long, Chen Zihan, Hu Xing, Deng Yichen at iba pa ang apoy ng langit at lupa na parang dagat ng apoy, at natakot sila kaya tumigil silang buhay. Ito. Si Cheng Beibei, na nakatayo sa gilid ng plaza, ay nabigla ng harapin ang apoy ng biglaang marahas na mundo. Nanlilisik ang mga mata niya. Parang nakakakita ng multo sa araw. Si Chen Yuan ay nanginginig sa Pononibik, kaya, totoo ang sinabi ng may-ari ng palasyo.
4 na buwan na ang nakalipas, dinala niya si Yang Xiaotian sa Shenzhen Academy. Sinabi ni Yang Xiaotian na nararamdaman niya ang apoy ng mundo na 50 metro, at hindi niya ito pinaniwalaan. Ano? Si Li Wen, Wu Qi, Tanyag, Mo Ling, Peng Zigang, Kai Hao at iba pa ay nakikita ang napakalaking mundo ng mundo at lupa na kakaupo lang, at si Wo Ran ay muling tumayo, na nakakabigla. Li Wen, Wu Qi, Sikat, Mo Ling Kai at iba pa, silang lahat ay 4 na pangunahing parmasyutiko sa Shanghai Kingdom. Maaari lamang nilang itaboy ang apoy ng langit at lupa sa loob ng 50 metro. Ngunit ginawa ito ni Yang Xiaotian. At, napakabilis. Nagulat sina Wu Qi, Liu An at iba pa nang makita ang napakalaking apoy ng mundo. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang soul power ng anak. Pagkatapos magulat, si Wu Qi ay napakagaan ng loob. Napakalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ng anak, matatakot ako na magagawa nitong pinuhin ang built-in na espiritual na likido. Sabi ni Liu An. Tumango si Witch. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay gaya ng dati, iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at lahat ng 14 na gamot sa ibabaw ng lupa ay nahulog sa gamot. Pumunta ka. Nakatingin sa napakaraming mundo, itinulak niya pasulong ang 2 kamay. Nakita ko na ang apoy ng langit at lupa ay parang alon, at mga alon ng pagbuhos sa gamot. Pagkatapos ng bawat pag-alon ng langit at lupa, ang 14 na gamot sa loob ni Yao Ding ay natunaw ng 1 punto. Pagkatapos ng ilang alon, ang 14 na materyales na panggamot ay natunaw na ng kalahati. Sa pagtingin sa eksenang ito, maraming pharmacist sa eksena ang nanghinayang. Sa unang pagkakataon, nakita nilang kaya nilang pinuhin ang gamot na ito ng ganito. Para sa kanila, ang apoy ng langit at lupa ay napakahirap imaneho. Kung hindi ka mag-iingat, mawawalan ka ng kontrol. Gayunpaman, ang apoy ng mga mundong ito ay napakasunurin na ngayon, at si Yang Xiaotian ay sumugod sa Yao Ding ng sunod-sunod, at hindi tumagas. Tiningnan ni Li Wen at Lin Yuan ang pamamaraan ni Yang Xiaotian, at nagulat din sila. Bagamat hindi ginagamit ni Yang Xiaotian ang hangin at ulan ngayon, ito ang pinakamahirap na linangin ng mga alon sa pamamaraan ni Dai Lang. Pagtulak ng mga alon, pagtunaw ng mga panggamot na materyales, napakabilis. Gayunpaman, ito ay lubos na kumakain ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa pangkalahatan, pagkatapos ng 10 alon, ito ay naubos at kailangang baguhin. Gayunpaman, pagkatapos nilang makita na matapos itulak ni Yang Xiaotian ang apoy ng higit sa 100 alon ng langit at lupa, hindi niya ito ginawa. Mga palatandaan. Pagkatapos ng 20 alon ng apoy, nagsimulang kumalat ang amoy ng gamot. Pagkatapos ng 30 alon ng apoy, biglang tumigil si Yang Xiaotian. Nakita ko na sa Yao Ding, Yao Ziang, lahat ng tao sa paligid ng plaza ay naamoy ang kaakit-akit na halimuyak na ito. Ito ba? Hindi makapaniwala ang lahat. Ang bawat isa ay nagunat ng kanilang mga leeg at nais na makita kung ang mga table tas ay talagang pino. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tumalon muli si Lin Yuan mula sa chairman at naglakad patungo kay Yao Ding sa harap ni Yang Xiaotian. Sa orihinal, mayroong isang appraiser sa pinangyarihan, at hindi na kailangang kilalanin ang Lord of the Divine Sword City Pharmacy Hall, ngunit gusto ni Lin Yuan na kilalanin ito mismo. Lumapit siya kay Yao Ding ni Yang Xiaotian nang may kaba, at pagkatapos ay tumingin kay Yao Ding. Nakita niya ang berdeng likido na nakalatag kay Yao Ding. Ang grupong ito ng mga saya na likido ay napakaliksi, napakalinaw, at malinaw na walang bahid ng mga dumi. Parang berdeng duwende. Nakakainis pa nga ang mga tao na istorbohin ang mga berdeng duwende na ito. Nanatili si Lin Yuan, pagkatapos ay mabilis siyang tumalon, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananibik. Bilang may-ari ng Dingsheng City Pharmaceutical Ding Temple, nipino niya ang gamot sa loob ng ilang dekada. Nang makita ni Liu An na nasa sabik si Lin Yuan, naging komportable ang kanyang puso. Tila ang manugang ay dapat nagawa sa Shangpin Building Light. Nakita ng lahat si Lin Yuan na tuwang-tuwang nanunood kay Yao Ding, ngunit hindi siya nagsalita ng matagal, na maaaring masira ang mga tao. Hindi napigilan ni Peng Zigang na magtanong ng malakas, paano ang Panginoon ng Lin Dain? Huminga ng malalim si Lin Yuan at tumingin sa lahat, sinusubukang gawing hindi masyadong nasasabik ang kanyang tono, ito ang pinakamagandang built-in na base spirit fluid. Ano? Ang pinakamagandang built-in na foundation fluid. Sa sandaling sinabi ni Lin Yuan, lahat ng nasa eksena ay nagprito. Si Peng Zigang ay nananatili, si Li Wen ay nananatili, sina Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen, Cheng Beibei at iba pa ay nananatili.
Nanatili sina Wu Qi, Lin Yong, Chen Yuan, Chen Changqing at iba pa. Gu Jiangguo Goxi ay mayroon ding lahat ng mga parmasyutiko, lahat ay master ng kendo, na lahat ay hindi mga parmasyutiko, hindi ang master ng kendo, lahat ay mapurol. Imposible ito. Biglang sumigaw si Chenglong na parang natapakan ang kanyang buntot. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Hindi siya naniniwala na ginawa niyang Xiaotian ang pinakamahusay na built-in na espiritual na likido. Marami rin ang may pag-aalinlangan. Kung tutusin, napakahirap paniwalaan. Alam mo, ito ay Li Wen, Wu Qi, at sikat. Inireseta ni Mo Liao ang 4 na pangunahing parmasyutiko, at hindi nangangahas na garantiya na ang 100% na sistema ng pagpino ay makakakuha ng pinakamahusay na likidong pundasyon. Sinulyapan ni Lin Yuan ang pananabik ni Chenglong, ibinuhos ang mga gusali ni Yao Ding sa inihandang jade disk. Nang ang pagtulo ng baseng likido ay nahulog sa jade dish, tulad ng mga kwintas at jade basin, ang mga tao ay tumunog sa mga tainga. Ang grupo ng likidong pundasyon ay nagniningning sa ilalim ng araw, na sumasalamin sa sinag ng kaluwalhatian. Sa pagtingin sa malinaw na base ng pundasyon sa jade disk, patay na ang mukha ni Chenglong. Ngayon, walang nagdududa. Gayunpaman, ang lahat ay mahirap pa ring itago. Alam ng lahat na ang pinakamataas na kalidad na pundasyon building espiritual na likido ay lubhang mahirap na pinuhin. Maging si Li Wen, ang punong hallmaster ng Medicine Hall, ay nahihirapang pinuhin ito. Maaaring kailanganin pa niyang pumasok sa isang estado ng kawalan upang pinuhin ang pinakamataas na kalidad na pundasyon building espiritual na likido. Ngunit ano ang tungkol kay Yang Xiaotian? Ngayon lang, madaling napino ni Yang Xiaotian ang isang bahagi ng pinakamataas na kalidad na espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon. Hindi na kailangang pumasok sa isang estado ng kawalan ng laman. Marahil ay naapektuhan ito ng pinakamataas na kalidad na likidong espiritual na nagtatayo ng pundasyon ni Yang Xiaotian. Susunod, maging sila Chenglong, Chen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing at iba pa, lahat sila ay hindi maganda ang pagganap sa pagpino ng gamot. Kahit na sa tulong ng malamig na apoy ng buto ng espiritu, ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon ni Chenglong ay katamtaman lamang ang kalidad. Halos hindi naabot ni Chen Zihan ang gitnang kalidad, at si Deng Yichen, Hu Xing at iba pa ay mababa ang kalidad. Marami sa iba pang mga parmasyutiko ay may mababang kalidad, at marami pa nga ang direktang nabigo. Sa ikalawang round, natural na nauna muli si Yang Xiaotian. Sumunod, ito ay ang ikatlong round. Ang ikatlong round ay libreng laro. Ang sinumang nagpino ng pinakamataas na kalidad na tableta ay raranggo sa pinakamataas. Nang marinig na malaya siyang makakapaglaro sa ikatlong round, puno ng kabaliwan ang mga mata ni Chenglong, at kumuha siya ng 12 ng mga halamang gamot. Nang makitang si Chenglong ay talagang kumuha ng 12 ng mga halamang gamot, lahat ay nagkagulo. Aayusin ba ng ikalawang prinsipe ang likas na elixir? May nag-speculate. Oo, gusto kong pinuhin ang dragon at tiger elixir. Sinabi ni Chenglong, lumingon siya at tumingin kay Yang Xiaotian, at mabangis na sinabi, Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala na maaari mo ring pinuhin ang likas na elixir. Bagamat hindi siya sigurado na magtagumpay siya ng 100%, kailangan pa rin niyang subukan ito. Kung maaari niyang pinuhin ang likas na elixir, maaari niyang sugpuin si Yang Xiaotian, at mayroon pa rin siyang pag-asa na manalo sa unang lugar sa kompetisyon ng parmasyutiko na ito. Nang marinig na talagang aayusin ni Chenglong ang Xiantian Spirit Pill, nagulat ang lahat. Ang ikalawang prinsipe ay si Lord Jiang Yu bilang kanyang Panginoon. Siya ay gumawa ng mabilis na pag-unlad sa pagdadalisay ng medisina sa nakalipas na 6 na buwan. Sa pamamagitan ng Lengling Bonfire, maaari talaga niyang pinuhin ang Dragon Tiger Spirit Pill. Nakangiting sabi ni Feng Xing. Nakangiting sinabi ni Wu Qi, lubos na pinuri ni Lord Jiang Yu ang pangalawang prinsipe. Malamang na magtatagumpay pa rin ang ikalawang prinsipe sa pagpino ng Dragon Tiger Spirit Pill. Malinaw, pareho silang naniniwala na kayang pinuhin ni Chenglong ang Dragon Tiger Spirit Pill. Kung kailangan nilang pumili sa pagitan ni Yang Xiaotian at Chenglong, natural silang umaasa na mananalo si Chenglong. Binigyan sila ni Jiang Yu ng ilang payo, at nagtatrabaho na sila ngayon para sa maharlikang pamilya ng kaharian ng Shanghai. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ipinatawag ni Chenglong ang kulay abo-puting Lengling Bonfire nang walang sinasabi. Nang makitang aayusin ni Chenglong ang Dragon Tiger Spirit Pill,
Nang agot si Chen Zihan ng kanyang mga ngipin at naglabas ng 12-dosenang mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Dragon Tiger Spirit Pill. Natigilan ang lahat nang makita nila ito. Napangiti si Li Wen dito. Hindi pa rin nagbabago ang ugali ng babaeng ito. Mahilig siyang magpakitang gilas at hindi umamin ng pagkatalo. Matapos kunin ni Chen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing, Huang Tingting at iba pa ang mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Dragon at Tiger Spirit Pill. Sa halip na aminin ang pagkatalo, maaari pa nilang subukan. Kung susubukan nila, may pag-asa pang manalo. Natural na ayaw nilang matalo kay Yang Xiaotian. Nang makitang gustong pinuhin ni Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen at iba pa ang Xiantian Spirit Pill, inilabas din ni Yang Xiaotian ang mga panggamot na materyales para sa pagpino ng Dragon at Tiger Spirit Pill. Sa orihinal, gustong pinuhin ni Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen at iba pa ang Xiantian Spirit Pill, na nakakagulat. Ngayon ay nakita ng lahat na nais din ni Yang Xiaotian na pinuhin ang Xiantian Spirit Pill, at sila ay natulala. Anong klaseng bagay ito? Gusto talaga ng isang grupo ng mga one-star na pharmacist na pinuhin ang Xiantian Spirit Pill. Ang isang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa isang tigre. Sabi ni Pang Zigang na may emosyon sa rostrum. Matapos kunin ni Yang Xiaotian ang mga halamang gamot para sa pagdadalisay ng Dragon at Tiger Elixir, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay, at ang apoy ng langit at lupa ay lumundag. Si Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing at iba pa ay mayroon pa ring pag-asa, ngunit ngayon ay ganap niyang dinurog ang maliit na pag-asa na iniwan ng lahat. Sa pagtingin sa umaalab na apoy ng langit at lupa, pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang daliri, at isang kislap ang lumipad, na tumama sa isa sa mga halamang gamot sa lupa nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Nang lumipad ang mga halamang gamot, patuloy na pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang mga daliri. Sunod-sunod na lumipad ang ilan pang mga spark. Ang mga spark na ito ay lumipad ng diretso sa isang linya at tumama sa mga lumilipad na halamang gamot. Sa ilalim ng epekto ng ilang mga sparks, ang mga damo ay patuloy na natutunaw. Hindi pa ito tapos, muling pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang daliri, sa pagkakataong ito, dalawang daliri ang nagdikit, at biglang, 12-dosenang mga spark ang lumipad palabas. Ang mga halamang gamot ay patuloy na tinatamaan, at ang mga makikinang na kislap ay sumabog. Nagkatinginan ang lahat. Ano ang pamamaraang ito? Nagulat at nag-aalinlangan si Wu Qi, at hindi niya maiwasang tumingin kay Li Wen. Si Li Wen ay mukhang nagulat at nagdududa. Hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng pamamaraan sa pagdadalisay ng gamot. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang kaldero ng gamot para matuno ang mga gamot. Gayunpaman, sa tuwing magpapaputok ng kislap si Yang Xiaotian, tama itong tumama sa mga panggamot na materyales, at ang tindi ng mga kislap ay kontrolado ng tama, upang ang mga materyales na panggamot ay hindi masunog. Sa unang tingin, parang wala lang, pero ang mas malapitan ay nakakamangha. Sa oras na ito, ang lumilipad na mga materyales na panggamot ay nahulog sa kaldero ng gamot, at nang ito ay nahulog sa kaldero ng gamot, ito ay ganap na natunaw sa likido sa pamamagitan ng mga spark na ipinutok ni Yang Xiaotian ng sunod-sunod. Pagkatapos, ginamit ni Yang Xiaotian ang parehong paraan upang matuno ang pangalawang materyal na panggamot. Pagkatapos, ang ikatlo, ika-4, at ika-5. Walang kamalay-malay, 12-dosenang mga Chinese medicinal materials ang natunaw sa likido. Sinampal ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at 12-dosenang mga spark ang tumama sa kaldero ng gamot ng sabay, at ang kaldero ng gamot ay nagsimulang umikot. Habang umiikot ito, lumutang ang mga butil ng usok na panggamot. Hindi huminto ang mga palad ni Yang Xiaotian, at sa tuwing sasample siya, 12-dosenang kislap ang tumatama sa kaldero ng gamot. 12-dosenang mga spark ay tulad ng isang meteor shower, na kung saan ay nakalulugod sa mata mula sa malayo. Nang matamaan nila ang kaldero ng gamot, tumalsik ang apoy, na napakarilag. Sa kaldero ng gamot, patuloy na lumutang palabas ang usok ng gamot. Ang kakaibang paraan ng pagdadalisay ng gamot ay nagbukas ng mga mata ng lahat. Sa mga kamay ni Yang Xiaotian, ang pagdadalisay ng gamot ay tila hindi na isang mahirap na trabaho, ngunit isang isang pagganap. Ngunit ang pagganap na ito ay nakakagulat. Si Liu An ay isa sa mga pinakatanyag na alchemist sa Tiandao Empire, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong paraan ng pagdadalisay ng gamot. Tinitigan niya ang kanyang master nang may pagtatanong, ngunit nalaman niyang nakatitig din ang kanyang master kay Yang Xiaotian. Talagang nakatitig si Wu Qi kay Yang Xiaotian. Sa kanyang mga mata, natural at perpekto ang bawat galaw ni Yang Xiaotian.
Nakatayo roon si Yang Xiaotian, na parang sumanib sa mundo, sa kaldero ng gamot, at sa apoy ng langit at lupa. Sa paglilinang ng espada, mayroong estado ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at ng espada, at sa pagdadalisay ng medisina, mayroon ding estado ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kaldero. Sa mga mata ni Wu Qi, si Yang Xiaotian na ngayon ang pagkakaisa ng tao at kaldero. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang pagkakaroon ng naabot na estado ng pagkakaisa ng tao at kaldero, ang paraan ng pagdadalisay ng gamot ay hindi na napakahalaga. Lubusang binaliwala ni Wu Qi ang lahat sa labas ng mundo. Sa kanyang mga mata, si Yang Xiaotian na lang ang natitira. Parang bumagal ang oras. Ngunit nang biglang huminto si Yang Xiaotian, nakaramdam si Wu Qi ng pagkawala. Muli siyang tumingin kay Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay ganap na nagbago. Noon, kahit nasupilan ni Yang Xiaotian ang Flame of the Stars, hindi siya makumbinsi. Kahit na alam niyang naiintindihan ni Yang Xiaotian ang 100 Swords at naging master ng Sword Hall, nagulat lang siya at hindi lubos na kumbinsido. Ngunit ngayon, ang posisyon ni Yang Xiaotian sa kanyang puso ay ganap na nagbago. Tumingin siya kay Yang Xiaotian, na ikuyong ang kanyang mga kamao, at sa sandaling ito, gumawa siya ng desisyon na nagpadama sa kanya na maswerte siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matapos huminto si Yang Xiaotian, ang mga tao sa paligid niya ay nakalubog pa rin sa pinangyarihan ng pagdadalisay ng gamot ni Yang Xiaotian. Lalo na sina Li Wen, Wu Qi at iba pa, inuulit pa rin nila ang larawan at aksyon ng pagpipino ng gamot ni Yang Xiaotian. Ang panunood ng Yang Xiaotian Refining Medicine ngayon ay talagang nagbigay sa kanila ng isang uri ng kaliwanagan. Isang kaliwanagan na bumasag sa mga tanikala. Hanggang sa ibinuka ni Yang Xiaotian ang kanyang bibig at tinanong ang appraiser na kilalanin ang elixir na nagising si Li Wen at ang iba pa mula sa estado na maaari lamang maunawaan ngunit hindi maipahayag sa mga salita. Sa pagkakataong ito, personal na tinulungan ni Lin Yuan si Yang Xiaotian na makilala ito. Lumapit si Lin Yuan sa medicine cauldron at lalo siyang kinabahan at hindi mapalagay. Nang tingnan niya ang kaldero ng gamot, nakita niya ang isang kristal na malinaw na elixir na tahimik na nakahiga sa kaldero ng gamot. Tila may tunog ng mga dragon at tigre na umuungal sa elixir. May malabong anino ng mga dragon at tigre. Nanginginig ang mga kamay ni Lin Yuan, at sa ilalim ng tingin ng lahat, ibinuhos niya ang elixir sa medicine cauldron sa inihandang jade dish. Dong! Ang jade disc ay gumawa ng malinaw at gumagalaw na tunog. Napabuntong hininga sina Li Wen, Wu Qi, Feng Xing, Pang Zigang at iba pa nang makita nila ang tableta. Magaling, Dragon at Tiger Spirit Peel. Ang pinakamahusay ay madalas na hindi magagamit. Ang magaling ay halos ang pinakamataas na kalidad sa merkado. Nang makita nilang ibinuhos ni Lin Yuan ang napakahusay na Dragon at Tiger Spirit Peel, si Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichen, Hu Xing at iba pa ay nawalan ng pag-asa, at ang swerte na nakaligtas lang sa kanila ay ganap na nabasag. Ang kanilang mga mukha ay ganap na kulay abo. Tahimik ang mundo. Yang Shen. Yang Shen. Biglang itinaas ng mga guro at estudyante ng Divine Sword Academy ang kanilang mga braso at sama-samang sumigaw, at ang kanilang nasasabik na mga ekspresyon ay eksaktong kapareho noong naunawaan ni Yang Xiaotian ang 100 Swords.